Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ayaw nang makipaglaban pa ni Xiangju. Tamanga ang naging hinala ni Yang Jian, hindi matitiis ni Xiangju ang disipulo niyang si Era. Kaya nagawang pumayag ni Xiangju sa imbitasyon ni Yang Jian para masigurong ligtas si Era sa bawat labang haharapin nito. Natuwa si Yang Jian nang makita niya ang pagpayag ni Xiangju sa kanyang alok. Napaliyad siya habang tumatawang sinasabi na, magaling kung ganoon. Sa tulong ni Senior Zhang ay magagawa ko na ring mapag-isa ang 9 na mga kontinente para pamunuan ang buong mundo. Pagkatapos nito ay agad na nagsiluhod ang mga general sa kanyang paligid at isang sumigaw ng, napakatalino ng inyong ginawa, kamahalan. Mabuhay ang emperor. Mabuhay ang kanyang military advisor. Wala namang naging pakialam si Xiangju sa mga nangyayari. Kaligtasan lang ng kanyang disipulo ang bagay na umikot sa kanyang isipan. Wala na siyang pakialam sa pagiging isa ng 9 na mga kontinente. Nanginig ang katawan ni Era habang nakatitig ang kanyang mga mata kay Xiangju, na antig ang kanyang puso sa kanyang nasaksihan. Alam niya na ayaw maging sunod-sunuran ng kanyang master sa kahit na sino, pero pinili pa rin itong manatili sa army para sa kanyang kaligtasan. Samantala, sa loob ng Lilydale City, ilang oras na nag-deploy si Daryl bago ipadala ang mga sundalo ng South Cloud World sa bawat sulok ng Lilydale City. Buong puwersa nilang ginamit ang ginawang defense mechanism ni Daryl para mapigilan ang anumang pag-atake ng North Mona. Hindi siyempre bumase si Daryl sa laman ng kanyang isip para gawin ito. Nagmula ito sa napakaraming suhestyon na ibinigay sa kanya ng nasa pagoda na si Pang Tong. Isang kilalang military advisor ng Three Kingdoms era si Pang Tong. Kaya siguradong magkakaroon ang Lilydale City ng isang hindi matitinag na defense mechanism sa sandaling isakatuparan nila ang mga ideya nito. Naglakbay ako sa madilim na gabi para makauwi na parang isang palasong papunta sa kanyang target. Ito ay nang dahil sa naghihintay kong kasintahan sa harap ng aming tahanan. Natutuwang naghum si Daryl ng isang kanta habang naglalakad sa ilalim ng buwan pauwi sa kwarto ni Quincy, na-relax siya ng husto sa kanyang sarili. Inenjoy ni Quincy ang pagkakaroon ng maharlikang estado bilang pinakamatandang prinsesa. Gaya ng Empress, nakatira rin si Quincy sa Commander's Mansion. Pangkaraniwang nagpapatayo ang Empress ng mga pansamantalang palasyo sa bawat sandaling bumisita siya sa isang lugar. Pero naging biglaan din ang pag-atake ng North Moana at bihira ring bumisita ang Empress sa border, kaya hindi nagkaroon ang Lilydale City ng pansamantalang palasyo para sa Empress. Ito ang dahilan kung bakit tumutuloy ngayon ang Empress sa Commander's Mansion ni Tosh Zane ng pansamantala. Isa itong importanteng kompromis na ginawa ng Empress. Pagkatapos niyang pumasok sa Commander's Mansion, napansin ni Daryl na nakapatay ang mga ilaw sa bakuran at likuran nito. Mukhang parehong napagod ang isip at katawan ng Empress, at ni Quincy, matapos ng matindi nilang laban sa North Moana kaninang umaga, kaya agad na natulog ng maaga ang mga ito. Puff! Napailing na lang ang ulo ni Daryl at napabuntong hininga noong maisip niya iyon. Hindi ito pwedeng gawin sa akin ni Quincy. Sinabi niya na tutuparin niya ang lahat ng aming napag-usapan sa sandaling gusto ko ng matulog. Paano niya nagawang matulog bago pa man ako makauwi? Bumulong si Daryl sa kanyang sarili habang naglalakad papasok sa maliit na bakuran. Oh, buhay nga naman! Agad na nagulat si Daryl sa kanyang nakita noong makapasok siya sa maliit na bakuran. Dito niya nakita ang dalawang magkaparehong kwarto. Nasaan dito ang kwarto ni Quincy? Napansin ni Daryl na iisa ang disenyo ng dalawang mga kwarto sa kanyang harapan, hindi niya makataan ng pagkakaiba ang dalawang ito. Dito na na-confuse si Daryl. Bahala na, papasok ako sa kaliwang kwarto. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang pumasok si Daryl sa kaliwang kwarto. Hiss! Nagulat dito si Daryl, napahinga na lang siya ng malalim noong maglakad siya papasok sa kwarto at makita kung sino ang nasa loob nito. Isang napakagandang babae na nakasuot ng isang robe na may imahe ng gintong dragon na nagpakita sa maganda niyang katawan ang napansin ni Daryl na nakahiga sa kama. Ito ay walang iba kundi ang Empress. Narealize ni Daryl na mag-isa ang Empress. Mukhang pinaalis nito ang mga tagapaglingkod at yunuko para makapagpahinga ng maayos. Oh, mabuti na lang.
Huminga ng malalim si Daryl sa kanyang sarili, habang lumuluwag ang kanyang dibdib. Mabuti na lang at wala ang mga tagapaglingkod ng palasyo, at mga yunuko para makita ang kanyang pagpasok sa kwarto ng Empress. Dahil kung hindi ay magiging mahirap para sa kanya na maipaliwanag ang pagpasok niya rito. Habang bumubulong sa kanyang puso, muli siyang napatingin sa Empress, at huminga ng malalim sa kanyang sarili. Natigil na siya sa pwestong iyon, hindi na niya maalis ang kanyang paningin sa Empress. Humiga ang Empress sa malambot na kama, at nagsuot ng isang gawa sa sedang panloob. Masyadong naging maganda ang hubog ng kanyang katawan, kasama ng napakaselan niyang mukha. Bahagyang nakasara ang kanyang mga mata habang nanginginig ang mahahaba niyang pilik mata. Masyado itong kaakit-akit. Masyado talagang sexy ang Empress. Nakabalik na rin si Daryl sa realidad pagkatapos tumayo roon ng ilang minuto. Bakit ako napatitig sa kanya ng ganito? Kinakailangan ko nang umalis habang tulog pa ang Empress. Mapapatawad kaya siya ng Empress sa sandaling magising ito nang nakatayo siya roon? Isip ni Daryl sa kanyang sarili, dito na niya sinimulang umalis. Hay! At nang tumalikod si Daryl para umalis, narinig niya ang mahinang paghinga ng malalim na ginawa ng Empress. Buwisit! Nagulat nito ng husto si Daryl. Halos humiwalay na ang kaluluwa sa kanyang katawan nang marinig niya iyon. Buwisit! Napansin ako ng Empress. Hindi na nagawa pang gumalaw ni Daryl o lumingon pabalik sa Empress. Naramdaman niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso na parabang tatalon na ito mula sa kanyang dibdib. Emperor! Habang nararamdaman ni Daryl ang matinding nerbiyos, muli niyang narinig ang mahinang pag-iyak ng Empress. Emperor, alam mo ba ang pagod ko nitong mga nakaraang taon? Namimiss na kita ng husto. Ano ang nangyayari? Nag-react dito si Daryl. Naitiglan siya nang magawa niyang tumalikod para tingnan ang Empress. Nakapikit na humiga ang Empress sa malambot niyang higaan. Mukha itong natutulog habang ipinagpapatuloy ang kanyang pagsasalita. Ilang taon ko ring pinamahalaan ang mga nangyayari sa ating kontinente ng buong puso. Umangat ang South Cloud World at namuhay ng masaya ang mga mamamayan nito. Hindi kita ipinahiya sa kanila, pero nalulungkot pa rin ako dahil namimiss ko ang mga araw na kasama kita. Napasimangot dito si Daryl pero agad niyang naintindihan ang isang bagay. Ilang taon na rin ang nakalilipas mula noong aksidente ring pumasok si Daryl sa kwarto ng Empress. Kasalukuyan noong nagiinom ng mag-isa ang Empress, habang nakakaramdam ng matinding kalungkutan. Lasing ito kaya napagkamalan nito si Daryl na kanyang asawa. Mabuti na lang at naging maparaan si Daryl, hindi niya sinabi ang katotohanan at nagawa niya ring makatakas sa pangyayaring iyon. Mukhang napagkamalan na naman siya ng Empress sa mga sandaling ito. Mukhang naging maganda ang relasyon ng Empress at ng yumaong Emperor ng South Cloud World. Nagawa nitong makita ang kanyang asawa maging sa kanyang mga panaginip. Ano? Nang biglang makuha ang atensyon ni Daryl ng isang bagay. Napansin niya ang isang mukhang delikadong vial sa lamesang nasa tabi ng malambot na higaan. Mayroong kulay ng amber ang transparent na vial. Makikita rin na naglalaman ito ng ilang mga pills na binalot na pinagmulan ng napakabangong amoy na kumalat sa paligid. Buwisit! Dahan-dahang naglakad paabante si Daryl, kinuha niya ang vial at pinag-aralan ito. Napakabog ng malakas ang kanyang puso habang nagugulat sa kanyang sarili. Mukhang isa itong napakarar na psychedelic drug. Nakarecord sa Infinite Elixir Manual ang illusion pill na ito, isa itong walang katulad na psychedelic drug. Agad na maghahalusinate ang sinumang uminom nito para makita ang taong matagal na nilang hinahanap. Masyadong pambihira ang mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng illusion pill. Naisip na itong gawin noon ni Daryl pero masyado talagang mahirap na hanapin ang mga sangkap sa paggawa nito, kaya kinalaunan ay agad niya rin itong sinukuan. Hindi niya inaasahang magkakaroon ang Empress ng South Cloud World nito. Mukhang umiinom ang Empress ng illusion pill bago matulog para makausap ang Emperor sa kanyang panaginip. Kaya pala nagsasalita ito sa kanyang pagtulog. Tama nga ang hinala ni Daryl. Uminom ang Empress ng illusion pill. Bilang isang babae, isang mabigat na pasanin para sa kanya ang pamamahala sa buong South Cloud World. Sinabayan pa ito ng walang tigil na pag-atake ng North Moana sa kanila. Kaya naisip niyang inumin ang pill na ito bago matulog para makausap ang Emperor sa kanyang panaginip.
Nakahinga na ng maluwag si Daryl at tumalikod para umalis nang maintindihan niya ang sitwasyon. Ano nga ba ang kailangan niyang ikatakot ngayong nagsasalita lang pala ang Empress sa kanyang pagtulog dahil sa ininom nitong pill? Kamahalan. Bago pa man siya makatalikod, nakita niya ang pagtagilid ng katawan ng Empress bago hawakan ng malajad nitong kamay ang kanyang braso. Nagsimula nang mag-hallucinate ang Empress nang dahil sa ininom nitong illusion pill. Sa kasamaang palad ay hindi nito napansin ang aksidente nitong paghawak sa braso ni Daryl. Kamahalan, paparating na ang North Moana sa atin. Nagawa nating depensahan ang ating mga sarili kanina, pero alam kong hindi susuko si Yang Jian sa atin, babalik at babalik siya para tuluyan tayong sakupin. Natatakot ako, hinawakan ng Empress ang braso ni Daryl habang bumubulong sa kanyang sarili. Ang pakikipag-usap ng Empress sa Emperor na nasa kanyang ilusyon ay malayo sa nakakatakot niyang sarili. Nagawa nitong maging mahinhin at mahina gaya ng ibang mga babae ngayon na isang nakakaawang eksena sa sinumang makakakita sa kanya. Pero wala sa mood si Daryl na ma-appreciate ang pagiging mahinhin sa kanya ng Empress, na bahala siya ng husto sa kanyang sarili. Buwisit! Masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa akin ng Empress, sigurado ring magigising ko siya sa sandaling pilitin ko ang pagtanggal sa kanyang kamay sa akin. Pero paano ako makakaalis kung buong gabi niya akong hahawakan ng ganito? Paano ko maipapaliwanag ang aking sarili sa sandaling dumating na rito ang mga yunuko, mga tagapaglingkod ng palasyo bukas ng umaga? Hindi nagawang gumalaw ni Daryl habang nagpapawis ng husto ang kanyang mga palad. Kamahalan. Nagpatuloy ang Empress sa pagsasalita ng mahina. Alam mo ba na nagawa ng mapapangasawa ni Quincy na si Daryl na mapaatras ang North Moana kaninang umaga? Siya ang sect master ng Elysium Gate na nagmula sa kontinente ng World Universe. Ipapahawak ko sa kanya ang ating hukbo, sana lang ay magawa niyang talunin ang mga sundalo ng North Moana. Ipinulupot ng husto ng Empress ang kanyang braso kay Daryl. Hindi na nito maitago ang kanyang pagkasabi. Siguradong hindi ako mahihirapan ng ganito kung nandito lang kayo ngayon, kamahalan. Napuno ng emosyon ang Empress nang sabihin niya iyon. Nagmukhang mahinhin ang maselan niyang mukha habang lumalapit sa dibdib ni Daryl. Hiss! Huminga ng malamig si Daryl habang tinitingnan ang perpektong hubog ng katawan ng nakayakap na Empress sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ng Empress, na blangko ang isip ni Daryl nang malanghap niya ang amoy na nagmumula sa katawan ng Empress, habang natitigilan sa kanyang pwesto. Emosyonal nang umuso ang Empress at hinalikan si Daryl. Siguradong nasa ilalim pa rin ng ilusyon ang Empress, kaya inakala nito na si Daryl ang kanyang emperor, kaya hindi na nito pinigilan pa ang kanyang sarili. Buzz! Naramdaman ni Daryl na parabang nakuryente siya sa nangyari, nagising ang kanyang isipan, habang natutulala ang kanyang mukha. Buwisit! Dito na biglang nag-react si Daryl para sabihin, kamahalan, gumising po kayo. Kahit na isang mabigat na parusa ang pagpasok sa kwarto ng Empress, kahit na hindi ito sinasadya ng kahit na sino, isa pa ring krimen na walang kapatawaran ang pagtatake advantage sa Empress. Maaari siyang mapugutan ng ulo nang dahil dito. Pagkatapos isipin ang pros at cons nito, napagdesisyonan ni Daryl na gisingin ang Empress. Pero tuluyan nang nawala sa kanyang sarili ang emosyonal na Empress. Hindi na nito magagawa pang gumising. Mua! Pagkatapos ng isang sandali, bago pa man makapag-react si Daryl, buong puso siyang hinalikan ng Empress. Kamahalan! Natitigilang sinabi ni Daryl. Ginawa niya ang lahat para gisingin ang Empress. Pero hindi pa rin narinig ng Empress ang boses ni Daryl, kaya mahigpit nitong niyakap si Daryl. Hindi alam ni Daryl kung gaano ito katagal, pero mapayapa na muling natulog ang Empress pagkatapos nito. Magkahalo ang naramdaman ni Daryl habang nakaupo sa tabi ng Empress. Hindi, kailangan ko nang umalis. Paano na lang kung patayin ako ng Empress sa sandaling tuluyan na itong magising? Kailangan ko nang umalis bago pa siya gumising. Mabilis na isinuot ni Daryl ang kanyang damit at tahimik na umalis sa kwarto. Kasalukuyan ng pasikat ang araw, dahan-dahang nagliwanag ang kalangitan sa paligid ng Lilydale City. Napasimangot dito si Daryl. Masyado pang maaga para sa kanya na magpunta sa City Gate at pamahalaan ang army. Dito na tumingin si Daryl sa katabing kwarto, bahagya siyang nagdalawang isip bago naglakad papasok sa kwartong yon. Hindi ko sinasadyang pumasok sa kwarto ng Empress. Siguradong ito na ang kwarto ni Quincy.
Nang buksan niya ang pinto at pumasok sa kwarto, natigilan si Daryl sa kanyang nakita. Dito na siya huminga ng malalim. Nagsuot si Quincy ng isang kulay puting dress, habang nakaupo sa isang upuan, mukhang pagod na ang maselan niyang mukha. Mahahalata na hindi natulog si Quincy ng buong gabi. Daryl! Nanginig si Quincy nang makita niya si Daryl. Napakagat na lang siya sa kanyang labi, habang sinasabi na, bakit ngayon ka lang bumalik? Saan ka ba nagpunta? Nanlalamig ang tono sa pagsasalita ni Quincy habang kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib, mahahalata na ninenerbiyos ito ngayon. Oo, nanatiling gising si Quincy ng buong gabi. Natalo siya sa pustahan nila ni Daryl, at nangangahulugan ito ng pagiging sunod-sunuran niya kay Daryl. Dito na na-depress si Quincy. Bilang nakatatandang prinsesa, nasanay siya na pinagsisilbihan ng ibang tao. Kailan ba niya nagawang magsilbi sa ibang tao? Pagkatapos niyang matalo sa pustahan, wala nang choice si Quincy kundi tuparin ang kanyang pangako at hintayin ang pagbabalik ni Daryl sa kanyang kwarto. Ninerbiyos ng husto si Quincy noong gabing iyon. Natakot siya na baka maging demanding ng husto si Daryl sa sandaling makabalik na ito. Hindi niya nagawang matulog para hintayin ng magdamag si Daryl. Pero halos pasikat na ang araw noong makita niya si Daryl. Hindi na nakaramdam ng nerbiyos si Quincy, galit na lang ang natira sa kanyang dibdib. Ninerbiyos siya sa hayop na ito nang magdamag para sa wala, at nagawa niya rin itong hintayin para sa wala. Buwisit! Napakabog ng malakas ang puso ni Daryl nang maramdaman niya ang galit ni Quincy, ninerbiyos siya rito ng kaunti. Hindi naman siguro nalaman ni Quincy ang nangyari sa kanila ng Empress kagabi, hindi ba? Sa bagay, hindi rin ganoon kalayo ang pagitan sa dalawang kwarto na ito. Narinig ni Quincy ang mga sinabi ng Empress kagabi. Pero alam niya rin na madalas uminom ang Empress ng illusion pill para makita ang Emperor sa kanyang mga panaginip, kaya inakala ni Quincy na nagkaroon lang ng oras ang Empress at ang Emperor sa isa't isa noong mga sandaling yon. Ako. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl habang nakangiting sinasabi na, inaayos ko lang ang army para gumawa ng isang defense mechanism sa Lilydale City. Hindi niya matingnan ng diretso si Quincy noong sabihin niya iyon. Sa bagay, wala na siyang confidence na magsinungaling matapos niyang gumawa ng isang kamalian. Nanlalamig na suminghal si Quincy at sinabing, isang gabi ba ang kailangan mo para gawin ito? Sigurado akong sinadya mo iyon para paghintayin ako ng magdamag, tama. Dito na nanlamig ang tono ni Quincy sa pagsasalita. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa akin noong manalo ka sa pustahan natin kahapon. Pwede kang matulog sa aking kwarto bago pa man tayo ikasal, pero hindi nito ibig sabihin na pwede mo na akong i-take advantage. Nakahinga na rin ng maluwag si Daryl nang marinig niya iyon. Nagalit si Quincy dahil magdamag siyang pinaghintay ni Daryl para sa wala. Ngumiti si Daryl habang nakatingin kay Quincy. Kamahalan, para namang naging tagalabas ang tingin mo sa akin noong sabihin mo yan. Tingnan mo, nagawa mo na akong tawagin na hubby. Magkasama rin tayong natutulog sa iisang kwarto. Isa na tayong pamilya. Kaya bakit ka naging ganito sa akin? Anong klase ng pag-iisip ito? Halika, hayaan mong ipakita ko ito sa'yo. Dahan-dahang naglakad si Daryl habang ipinapakita ang nanlolokong ngiti sa kanyang mukha. Ikaw. Nanginig ang buong katawan ni Quincy. Mabilis siyang napatayo habang ninenerbiyos na sinasabing, ano ang sinusubukan mong gawin? Hayop ka, Daryl. May binabalak ka bang gawin sa akin? Pero lumampas sa kanya si Daryl at humiga sa kanyang kama. Inunat niya ang kanyang katawan habang sinasabi na, nangako kang pagsisilbihan mo ako, kamahalan. Napagod ako sa magdamag kong pagtatrabaho kanina. Dalhan mo nga ako ng isang batsa ng tubig panghilamos. Kumindat si Daryl nang sabihin niya iyon, kinakailangan niyang maging bossy sa harapan ni Quincy. Natawa naman siya sa kanyang sarili. Naging maganda para sa kanya ang pagkakaroon ng isang puno ng dignidad na prinsesa bilang kanyang tagapaglingkod. Sa totoo lang ay wala talagang binabalak na kahit ano si Daryl kay Quincy, gusto niya lang makita ang magiging reaksyon nito. Palaging itinuturing na diyosa si Quincy ng lahat. Kaya naisip niya na isang pambihirang bagay ang pagkakaroon ng prinsesa bilang kanyang tagapaglingkod. Nanginig dito ang katawan ni Quincy. Nagawa pa ng hayop na itong utusan ako na pagdalhan siya ng tubig na kanyang ipanghihilamos.
Pero alam niya rin na kailangan niya itong sundin matapos niyang matalo sa pustahan. Kaya hindi na nagsalita pa rito si Kinsey. Ipinadyak niya ang kanyang mga paa at naglakad para kumuha ng isang batsa ng tubig. Tagumpay nang umiti si Daryl habang naghihilamos. Dito na naging presko ang kanyang pakiramdam. Kamahalan. Tinatamad na umupo si Daryl sa kama habang nakangiti kay Kinsey. Pagod ang mga binti ng iyong hobby, halika rito, at bigyan mo ako ng masahe. Dito na namula ang mukha ni Kinsey. Halos sumabog na sa init ang kanyang ulo, habang napapahiyang tumitingin kay Daryl. Huwag mo akong subukan, Daryl. Nanginig si Kinsey. Siya ang pinakamatandang prinsesa. Kailan ba niya ipinagmasahe ang kahit na sino? Kamahalan. Bahagyang ngumiti si Daryl habang sinasabi na, kinakailangan mong aminin ang iyong pagkatalo pagkatapos mong matalo sa pustahan nating dalawa. Sa bagay, gusto ko lang naman na imasahe mo ako. Hindi naman ako humihingi ng kahit na ano pa sayo. Kaya bakit mo nasabing sumusobra na ako? Ikaw. Nagalit na ng husto rito si Kinsey. Gusto niya itong sagutin pero hindi niya pa rin alam kung ano ang kanyang sasabihin. Sa bagay, tama nga naman si Daryl, wala lang naman ang pagbibigay dito ng masahe. Napakagat sa kanyang labi si Kinsey habang nanlalamig na sinasabing, sige, gagawin ko ito. Dito na naglakad si Kinsey palapit kay Daryl. Lumuhod siya sa harapan ni Daryl bago isara ang kanyang mga kamao, at dahan-dahang imasahe ang mga binti ni Daryl. Napakasarap nito sa pakiramdam. Na-enjoy ito ng husto ni Daryl habang humahanga sa hubog ng katawan ni Kinsey na magagawa niyang abutin anumang oras. Natuwa siya ng husto rito. Patago siyang natawa sa kanyang sarili. Nagawang imasahe ng ma-pride na prinsesa ang kanyang mga binti, isa itong pangarap para sa kahit na sinong lalaki sa mundo. Bang! Habang nakakaramdam si Daryl ng pagka-proud, itinaas ni Kinsey ang kanyang kamay perselyuhan ang dalawang mga akupoint ni Daryl ng biglaan. Para siyang naging kidlat sa bilis ng kanyang paggalaw. Ang dalawang akupoints na ito ay ang motionless akupoint at ang pinakasensitibong numbness akupoint. Buwisit! Hindi na nakapag-react pa si Daryl, nanigas ang kanyang katawan at hindi na nakagalaw pa. Pagkatapos nito ay agad siyang nakaramdam ng pamamanhid sa bunyang katawan. Isa itong bagay na hindi nakapapakomportable sa kanyang pakiramdam na para bang bigla ang pagdaloy ng kuryente sa kanyang katawan. Ikaw. Tumingin ang naguguluhang si Daryl kay Kinsey habang nanginginig na sinasabing, ano ang ginawa mo sa aking mga akupoint, kamahalan? Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Pakawalan mo na ako rito. Malakas na nagpawis dito si Daryl. Buwisit! Hindi naging komportable ang kanyang pakiramdam nang maselyuhan ni Kinsey ang kanyang numbing akupoint. Ngumiti si Kinsey habang nahinang sinasabi na, hindi ba't sinabi mo na pagod kay kaya gusto mong alisin ko ang pagkapagod mo? Kaya pinindot ko ang iyong numbing akupoint para matulungan kang mag-relax. Nagliwanag ang kanyang mukha pero malinaw ding makikita sa kanyang mga mata na sa wakas ay nakapaghiganti na rin siya sa mga ginawang ito ni Daryl. Hindi na niya hinintay pa ang magiging sagot ni Daryl, walang pakialam na sinabi ni Kinsey na, enjoyin mo lang iyan, lalabas lang ako para tingnan ang sitwasyon sa paligid. Umalis si Kinsey sa kwarto nang walang pag-aalinlangan noong sabihin niya iyon. Daryl, hayop ka talaga. Mangarap ka na lang kung gusto mo talaga akong maging sunod-sunuran sa'yo. Buwisit! Walang magawang pinanood ni Daryl ang pag-alis ni Kinsey sa kwarto. Masyadong walang awa si Kinsey. Hindi lang nito nagawang tanggihan ang paglilingkod kay Daryl, nagawa rin intong selyuhan ang kanyang mga akupoints noong nakatuon ang kanyang pansin sa ibang bagay. Hindi na nagaksaya ng oras si Daryl. Mabilis niyang ginamit ang kanyang internal energy para pakawalan ang mga naselyuhan niyang akupoint. Kahit na hindi nakamamatay ang pagsiselyo sa numbing akupoint, naramdaman ni Daryl na parabang tinotorture siya sa mga sandaling ito. Hindi ito magagawang kayanin ng mga pangkaraniwang tao. At sa wakas, matapos ng 2 oras ay nagawa na ring pakawalan ni Daryl ang kanyang mga akupoint. Huminga ng malalim si Daryl at nagdiwang sa kanyang sarili. Mabuti na lang ay puro ang kanyang enerhiya na nakatulong sa kanyang mapakawalan ang kanyang mga akupout nang hindi nagdurusa ng ilan pang mga oras. Pilyong kumislap ang mga mata ni Daryl nang maisip niya si Kinsey. Sige Kinsey, gusto ko lang naman ng masahe pero nagawa mo pa ring selyuhan ang aking mga akupoint.
Sige, dadahan-dahanin ko ito. Sinisiguro ko na malilibang ka sa mga susunod kong gagawin. Nang sabihin niya iyon, isang malakas na dagundong ang nagmula sa direksyon ng City Gate. Kasabay nito ang biglang pagsugod ng isang tagapaglingkod ng palasyo papasok sa kwarto. Namutla ang kanyang mukha habang sinasabi kay Daryl na muling umatake ang North Moana, Prince Consort. Pinapapunta na po ng kamahalan sa City Gate ngayon din. Ano? Natigilan si Daryl bago matawa sa kanyang naisip. Mapilit talaga ang Yang Jian na ito. Natalo na namin siya ng husto kahapon, pero nagawa niya pa ring sumugod ngayong araw. Hindi na nag-isip ng husto si Daryl habang naglalakad palabas ng kanyang kwarto. Nang makarating siya sa City Gate, nakita niya ang Empress si Quincy at ang daan-daang mga opisyal. Naging walang pakialam ang itsura ni Quincy nang makita niya si Daryl na parabang hindi niya ito napansin. Daryl! Natuwa ang Empress nang makita niya si Daryl. Dito na niya sinabing, kailangan ka namin para pigilan muli ang pagsugod ng North Moana sa city. Napuno ng paghanga ang mga mata ng Empress nang sabihin niya iyon. Naging mapula at nagliliwanag ang magandang mukha ng Empress matapos ng pangyayari kagabi. Pero napasimangot ang kanyang mga kilay habang nakakaramdam ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, hindi na-realize ng Empress ang nangyari sa kanila ni Daryl kagabi noong akalain niya na ito ang asawa niyang emperor. Nakahinga na lang ng maluwag si Daryl nang mapansin niya ang itsura ng Empress. Mukhang hindi napansin ng Empress na aksidente akong pumasok sa kwarto niya kagabi, paano pa kaya ang nangyari sa aming dalawa? Gumaan na rito ang loob ni Daryl. Ngumiti siya at sumagot ng, huwag kang magalala, kamahalan. Ako na po ang bahala rito. Ginamit ni Daryl ang kanyang internal energy at lumutang sa gitna ng ere. Tumingin siya sa kanyang paligid sa labas ng city at nakita ang pagdating ng mga sundalo ng North Moana sa labas ng City Gate. Nagmamalaking tumayo ang nakasuot ng gintong armor na si Yang Jian sa harapan ng kanyang mga sundalo, nagmukha itong matatag gaya ng inaasahan. Tumingin naman sina Ambrose, Ira at ang iba pang mga general sa kanyang likuran, nagmukhang determinado at seryoso ang mga ito. Nagrelax ng husto si Daryl nang makita niya ang pagtayo ng mga ito. Tumawa siya kay Yang Jian at sinabing, masyado ka talagang matigas, Grandmaster Erlang. Miserable kayong umatras kahapon pero nagawa niyo muling sumugod ngayon. Bakit? Hindi pa ba sapat ang pagkatalo niyo kahapon? Hindi napansin ni Daryl ang nakatayong si Xiang Ju sa likuran ni Yang Jian. Inakala ni Daryl na matatalo niyang muli ang North Moana noong araw na yon, kailangan niyang gumawa ng paraan para makuha ang mga anak niyang sina Ambrose at Ira. Sa bagay, pamilya niya ang mga ito, kaya hindi maganda para sa kanilang magharap sa isang laban. Nagalit ng husto si Yang Jian nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl. Tumitig siya kay Daryl at sumigaw ng, huwag kang masyadong magmalaki, bata. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo ngayong araw. Hindi na makapaghintay si Yang Jian na sumugod para patayin si Daryl, pero agad niyang pinigilan ang kanyang sarili na gawin ito. Alam ni Yang Jian na tuso si Daryl at kasalukuyan din siyang nakadepende sa mga utos ng kanyang military advisor noong araw na yon, kaya hindi siya maaaring magpadala sa kanyang emosyon. Pinigilan ni Yang Jian ang kanyang galit at itiningala ang kanyang ulo para tingnan si Xiang Ju. Dito na niya magalang na sinabing, nagtitiwala kami sa iyo ngayon, military advisor. Nagsadya si Yang Jian kagabi para detalyadong ipaliwanag kay Xiang Ju ang sitwasyon. Nasabi niya rin ang tungkol sa Thousand Woods Mystery Formation ni Daryl. Matapos niyang malaman ang sitwasyon, tumawa si Xiang Ju at siniguro kay Yang Jian na matutulungan niya ito. Familiar din si Xiang Ju sa Thousand Woods Mystery Formation. Huwag kang magalala, kamahalan. Maaari mong panoorin ang laban mula sa isang tabi para makita kung paano ko sisirain ang depensa ng Lilydale City. Direktang sinabi ni Xiang Ju bago paliparin ang kanyang sarili sa ere. Kayong lahat, makinig kayo sa akin. Umatake kayo. Ilang nanalamig na salita ang nagmula sa bibig ni Xiang Ju, hindi ito naging malakas pero kumalat ang kanyang boses sa buong Lilydale City. Atake! Gumawa ng isang dumadagundong na sigaw ang mga sundalo ng North Moana nang utusan ito ni Xiang Ju, para itong isang alon na sumugod sa Lilydale City. Ano? Natigilan si Daryl habang sorpresang pinapanood si Xiang Ju. Naguluhan siya sa kanyang sarili. Sino ang isang ito?
Hindi ko siya nakita kahapon. Isa ba siyang bagong recruit? Hindi na ito inisip pa ni Daryl habang ibinabalik ang confident na ngiti sa kanyang mukha. Kahit na sino pa ang kunin niyang Jian, magiging mahirap pa rin sa mga ito na sirain ang Thousand Woods Mystery Formation na kanyang binuo dahil sa itong napakagandang formation. Ilan lang ang mga tao sa Siyam na kontinente ang marunong na gumawa at makalabas dito. Itinaas ni Daryl ang kanyang commander's badge at sumigaw na nagutos sa mga sundalo ng South Cloud World. Kayong lahat, gawin niyo na ang formation. Detalyado kong sinabi sa inyo kung saan kayo dapat na magpunta. Dali! Mabilis na kumilos ang mga sundalo ng South Cloud World. Mabilis nilang ginawa ang napakalaking Thousand Woods Formation sa ilalim ng mga utos ni Daryl. Tumawa rito si Daryl. Natuwa siya ng husto sa formation na ito. Tumingin si Daryl kay Yang Jian at Xiang Ju nang may tagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Halos wala nang kahit na sino ang makakalusot sa Thousand Woods Mystery Formation na ginawa ni Daryl. Kahit na nakatanggap ng guidance si Yang Jian, hindi pa rin niya masosolve ang advanced na formation ni Daryl at mapabagsak ang depensa ng Lilydale City. Napasimangot si Xiang Ju nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Dito na niya binigyan si Daryl ng isang sumasangayong tingin. Alam nga talaga ng batang ito ang tungkol sa Thousand Woods Mystery Formation. Maaari ngang hindi na maintindihan ng marami ang formation na ito, pero naging madali lang ito para kay Xiang Ju. Bahagyang umangat ang magkabilang gilid ng mga labi ni Xiang Ju para magpakita ng isang bahagyang ngiti bago magutos ng sundin niyo ang aking utos, 50,000 na mga sundalo. Humakbang kayo ng 100 beses patimog, 50,000 na mga sundalo humakbang naman kayo ng 100 na hakbang pahilaga at 50,000 mga sundalong nasa harapan, humakbang kayo ng 50 beses paatras. Pumwesto na kayo at umatake. Binago ng napapaligirang mga sundalo ng North Moana ang kanilang formation ayon sa mga ibinigay na utos ni Xiang Ju nang walang pag-aalinlangan. Dito na naglaroon ng ilang naglalakihang mga gap ang malaking formation ng South Cloud World. Ano? Nagulat si Daryl, ang Empress at ang ibang mga opisyal nang makita nila ang nangyari. Nakita nila ang pagkakagulo sa formation na kanilang ginawa noong magbago ng posisyon ang mga sundalo ng North Moana. Natigilan dito si Daryl, nanlaki ang kanyang mga mata habang nagugulat na tinititigan si Xiang Ju. Napaatras siya sa kanyang nakita. Buwisit, sino ang isang ito? Paano niya nalaman kung paano isolve ang Thousand Woods Mystery Formation? Maliban sa pagkagulat, nakaramdam din ng pait si Daryl nang dahil sa kanyang kapabayaan. Nagulat dito ng husto ang Empress, dito na biglang nawala ang kulay sa maselan niyang mukha. Itinakda ba ito ng langit? Alam ng Empress na kahit naging maparaan si Daryl, magiging imposible pa rin para rito na depensahan ang Lilydale City sa umaatakling mga sundalo ng North Moana. Sa bagay, kilala rin ang kalaban nilang commander, na si Grandmaster Erlang sa ipinakita nitong husay sa pakikipaglaban. Pero hindi niya inasahang matatalo sila ng ganoon kabilis. Kamahalan. Nagpakita ng ngiti ang nakatigil sa gitna ng ere na si Xiang Ju. Dito na siya tumalikod at sumigaw kay Yang Jian ng, nasira na natin ang formation ng kalaban, oras na para ipakita niyo ang inyong lakas, kamahalan. Bago ipadala ang mga sundalo, naisip ni Xiang Ju na kinakailangang umatake ni Yang Jian sa lalong madaling panahon sa sandaling masira nila ang formation ni Daryl. Napaliyad si Yang Jian para tumawa ng malakas, natuwa siya ng husto sa kanyang nakita. Isa ka nga talagang master, military advisor. Nagawa mong sirain ang formation ng mga ito. Nagpakita ng panlalamig at kawalan ng awa ang mga mata ni Yang Jian. Itinuro niya ang hawak niyang tri-point double-edged saber sa Lilydale City at sumigaw ng, makinig kayong lahat. Pasukin niyo ang Lilydale City at ubusin ang lahat ng kalaban, walang kahit na sino ang ititiran niyong buhay. Ginamit ni Yang Jian ang kanyang internal energy na naglabas ng nakakatakot na aura habang personal na sumusugod sa mga sundalo ng South Cloud World. Ano? Parang isang warlord na bumaba sa langit si Yang Jian, habang itinataas ang hawak niyang 3-point double-edged saber, bago bumagsak sa sarili nilang mga dugo ang 100 mga sundalo ng South Cloud World. Walang tigil na sumigaw ang mga sundalo sa panig ng South Cloud World bago tuluyang naubos sa loob ng isang iglap. Nagulat at nagalit si Daryl nang makita nito ang isa-isang pagbagsak ng mga sundalo ng South Cloud. Sumigaw ito sa galit. Huwag magpanik ang lahat.
Buong lakas kayong lumaban. Dumiretso si Daryl sa larangan ng digmaan para tulungan ang hukbo ng South Cloud. Patuloy na sumigaw si Daryl para magbigay utos, habang pinapatay nito ang maraming kalaban. Naghanda rin ito para makagawa ng iba pang mga pormasyon para mapabagal ang North Moana Army. Subalit hindi ito binigyan ng pagkakataon ni Yang Jian para muling gawin ang kanyang mga pormasyon. Pinamunuan ni Yang Jian ang kanyang mga tauhan papuntang paanan ng City Gate sa loob lamang ng ilang minuto. Atras! Alam ni Daryl na wala na ang Lilydale City nang mapagtanto nitong maraming mga sundalo ng South Cloud ang bumagsak ng pool ng dugo. Bilis! Protektahan ang kamahalan! Umatras at lisanin ang Lilydale City. Nagawa nitong mapaatras ang ilang kalabang kaharap niya pagkatapos niyang magsalita. Pagtapos ay lumipad ang lalaki at bumalik sa tuktok ng City Gate. Hindi gustong sumuko ni Daryl. Ngunit wala itong ibang magawa. Sinira ng kalaban ang kanyang pormasyon. Isa pa, napakalakas ni Yang Jian, hindi na nila magawa pang lumaban. Peter Patter. Hindi mapakali ang mga opisyal, kagad silang bumuo ng Circle of Protection sa palibot ng Empress para ihatid ito pababa ng City Tower. Pagtapos ay hinatid ng hukbo ang grupo para mabilis na lisanin ang syudad ng Lilydale. Boom! Kagad na sumabog at nagpira-piraso ang City Gate pagkaalis nila mula sa Lilydale City. Umagos na tila alon sa karagatan ang ilang daang libong sunalo ng North Moana sa Lilydale City. Sambahin ang military advisor. Sambahin ang kamahalan. Matapos nilang masakop ang Lilydale City, ay sabay-sabay na naghiyawan ang mga sundalo ng North Moana. Nakita ang paggising ni Yang Jian, na nasa gitna pa rin ng ere, kumalat ang nakakamanghang boses nito sa Lilydale City. Makinig kayong lahat. Magpapahinga tayo rito. Enjoyin niyo ang mamahaling alak ng syudad, pati na rin ang mga babae. Maghahanda tayo kinaumagahan. Salamat, kamahalan! Sabay-sabay na sigaw ng buong hukbo. Kasama ni Ira si Ambrose nang magtungo ito sa Lilydale City. Napagtanto nitong nawalan ng tirahan ang mga naninirahan sa syudad ng Lilydale matapos nakawan at sunugin ng North Moana Army ang kanilang mga ari-arian. Kinagat nito ang kanyang labi, nadurog ang kanyang puso. Napaisip ito kung mapipilit biyaan nito ang kanyang kuya at master para iwan si Yang Jian dahil wala naman itong pakialam sa buhay ng mga ordinaryong tao. Pinagsisihan ni Era ang kanilang pagsali ni Ambrose sa hukbo. Kung hindi lamang dahil sa kanya, ay hindi mananatili ang kanyang master para tulungan si Yang Jian sa pagsakop sa Lilydale City. Sa kabilang banda, hinatid ni Daryl at ng South Cloud Army ang Empress at ilang daang opisyal patungong Royal City. Hindi man lang huminto ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Nagawang bumalik ang lakas ni Daryl sa loob lamang ng 2 araw. Patuloy nitong pinamunuan ang kanyang hukbo para labanan ang North Moana Army. Sa sandaling iyon ay pinakita nito ang lahat ng kanyang talento sa militar, at nanghingi rin ito ng tulong kay Pangtong. Ngunit natalo pa rin ito bandang huli. Isang malupit na lalaki si Jiangju, mayroon itong matitinding pamamaraan. Nang pamunuan nito ang Yellow Turban Rebellions sa mga digmaan ay gumamit ito ng mga masasamang pamamaraan para hamakin ang mga sibilyan at nakagawa ito ng sentimiento ng galit. Matapos nitong makulong ng ilang libong taon ay nagbago ang pag-uugali ni Jiangju. Ngunit marami pa rin itong ginamit na hindi makataong pamamaraan para tulungan si Yang Jian sa digmaan. Sa tuwing aatake ito sa isang syudad ay ipag-uutos ni Jiangju sa North Moana Army ang paghuli sa mga sibilyan at gamitin ang mga ito bilang mga taong pangharang sa harap ng hukbo upang unti-unting makalapit. Sa pananaw ni Jiangju ay hindi dapat magkaroon ng kabaitan ng isang babae ang isang tao kung gusto nitong makuha ang magagandang bagay sa buhay at kapareho nito ang opinyon ni Yang Jian. Pero maawaing mga tao sina Daryl at Pangtong. Nag-alala ito sa buhay ng mga sibilyan, kaya naman ang katali ang kanyalang mga kamay. Kaya naman paulit-ulit na natatalo si Daryl sa digmaan. 2 araw nang ginamit ni Jiangju ang walang awang pamamaraan para sunod-sunod na wasakin ang 12 syudad, naging madali ang mga bagay para sa North Moana Army. Sa hall ng South Cloud Palace. Mukhang pagod at hindi mapakali ang Empress, seryoso ang mukha ng katabi nitong si Queenie. Nakatayo sa harap ng trono si Daryl at ang ilang daang mga opisyal. Tahimik at mukhang nawalan ng determinasyon ang mga ito.
May mga balitang mayroong kampo ang North Moana Army sa bundok ilang dosenang kilometro sa hilaga ng South Cloud Royal City. Matapos ang ilang oras na pamamahinga, ay maaari silang umaake sa Royal City. Kapag bumagsak ang Royal City, ay paniguradong iyon na ang magiging katapusan ng South Cloud World. Makinig ang lahat. Tumingin ang Empress sa kanyang paligid, malungkot at nag-alala ito. Mayroon bang paraan para mapigilan ang North Moana Army? Nagkatinginan ang mga opisyal ng sibil at military, walang lumapit para magbigay ng suhestyon. Tumahimik sa buong hall. Sige. Mahabang napabuntong hininga ang Empress nang tumingin ito kay Daryl. Hindi kahit ikaw, Daryl. Mayroong pag-asa ang mga mata nito nang magsalita. Mapait nang umiti si Daryl at umiling ito. Wala rin akong magagawa, kamahalan. Nalungkot si Daryl. Naging labis ang tiwala ni Daryl sa lahat ng mga ginagawa niya mula noong naging isa siyang cultivator, lalo na ang tungkol sa formation techniques. Naniwala itong maaaring siya ang maging pinakabihasang tao sa larangan ng formasyon. Kung sa bagay, mayroon itong Baiki formations, at nandito ang lahat ng mga formasyon sa buong mundo. Kaya naman gusto lamang mamatay ng sino mang kalaban ang haharap sa kanya. Alam ni Daryl na masyadong malaki ang naging tiwala niya sa kanyang sarili nang mapagtanto nitong si Zhuangju ang kanyang kalaban, ang pinuno ng Yellow Turban Rebellion noong panahong ng Three Kingdoms. Pinamunuan ni Zhuangju ang Yellow Turban Rebellion, at nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa daigdig noong panahon ng Three Kingdoms ilang libong taon na ang nakaraan. Walang may kayang kalabanin ang Yellow Turban Rebellion. Si Lu Bu ang sumali sa ibang mga lakas kasama ang ibang elites para talunin si Zhuangju. Kinailangan din ng tulong ni Lu Bu para kanyang matalo si Zhuangju. Kaya paano ito mapapabagsak ni Daryl ng mag-isa? Isa pa, walang awa si Zhuangju, wala itong pakialam sa buhay ng ibang tao. Hindi ito katulad ni Daryl. Pumait ang pakiramdam ni Daryl. Tapos na ang lahat. Nagulat ang Empress nang marinig nito ang sagot ni Daryl. Namutla ang maganda nitong mukha at tuluyang nadurog ang kanyang puso. Pero hindi ito matulungan ni Daryl, tapos na ang South Cloud World. Nang sumunod na sandali ay napabuntong hininga ang Empress at malumanay na nagsalita. Kung ito ang sitwasyon ay dapat nating ibigay ang South Cloud World kay Yang Jian. Kinuha ng Empress ang Royal Jade Seal at inabot sa katabi nitong tauhan. Magpadala ng sugo para mabilis na iabot itong Royal Jade Seal kay Yang Jian. Iparating sa kanya na hindi nating ipagpapatuloy ang labanang ito, hindi natin gustong masaktang ang mga inosenteng tao. Simbolo ng katayuan ang Royal Jade Seal sa South Cloud World. Handa na itong ibigay ng Empress, nangangahulugang isinuko na niya ang South Cloud World. Mukha lamang mahina ang Empress, pero malakas ang kanyang isipan. Kundi ay hindi ito magiging isang Empress. Sa kanyang puso ay hindi ito kailanman susuko, lalo na kay Yang Jian. Ang tanging paraan lamang para makatulong ito sa mga pangyayari, ay ang ibigay ang Royal Jade Seal, at sukuan ang South Cloud World. Iyon lamang ang tanging paraan para makaiwas ito sa epekto ng digmaan. Kapatid, hindi mapakali ang katabi ng Empress na si Quincy. Sa wakas ay nagsalita ito. Hindi mo maaaring ibigay sa kanya ang Royal Jade Seal. Baka mayroon pang ibang paraan. Ilang libong taon nang naipasa ang Royal Jade Seal sa South Cloud World, isa itong kayamanan na napasakamay ng mga naunang hari. Simbolo ito ng mataas na otoridad ng South Cloud World Royal. Kaya paano nila ito ibibigay kay Yang Jian? Gusto pa sanang magsalita ni Quincy pero inantala ito ng Empress. Huwag ka nang magsalita pa, kapatid. Bahagyang napabuntong hininga ng Empress, mukhang mapait ang maganda nitong mukha. Baka ito ang ating tadhana. Ano pang magagawa natin kapag hindi natin ibinigay sa kanila ang Royal Jade Seal? Maaaring totoo iyon. Biglang nakaramdam ng kalungkutan sa Quincy ang marinig niya iyon. Hindi mapipigilan ang North Moana Army, at mayroong hindi mapapantayang kapangyarihan, sina Yang Jian, at Grandmaster Erlang sa pagyanig ng daigdig. Walang paraan para manalo ang South Cloud sa digmaan. Kung may posibilidad lamang ay hindi mawawalan ng napakaraming syudad ang South Cloud World. Pero ayaw pa rin sumuko ni Quincy. Nang sumunod na sandali ay napunta kay Daryl ang mga tingin si Quincy, nagalit ito. Kasalanan mo ito, Daryl.
Kung hindi mo ginalit si Yang Jian ay hindi sana ganito ang sinapit ng South Cloud World. Hayop! Saglit na napahinto si Daryl nang marinig nito ang sinabi ni Quincy. Hindi nito alam kung ano ang isasagot. Sa wakas ay bumalik na sa wisyo si Daryl, mapait nitong ninisyan si Quincy. Kamahalan, paano nyo ito nagawang isisi sa akin? Sasakupin pa rin niyang Jian ang South Cloud World kahit nawala ako. Nakakinteres si Quincy. Sinisi niya ito kay Daryl dahil kinamumuhian niya ito. Hindi yon reasonable. Nakita ni Daryl na inabot ng Empress ang Royal Jade sa tauhan, handa na silang ipadala ito kay Yang Jian. Ano? Kaagad na napukaw ang atensyon ni Daryl sa Royal Jade Seal. Wala itong pakialam kung makita niya yon bago ang pangyayari. Ngunit nang lampasan siya ng tauhan, ay nalaman nitong napakalinaw ng Royal Jade Seal at iba't iba ang kulay nitong nagniningning. Naku po! Labis na nagulat si Daryl pero natuwa rin ang loob nito. Patago itong tumawa. Mukhang heaven repairing stone ang Royal Jade Seal, ang makulay na baton ay ginamit ni Empress Nua para tapalan ang kalangitan. Nakugis nito ang ika-4 na palapag ng Seven Treasures Exquisite Tower. Sandali! Mabilis nitong pinigilan ang tauhan habang pinag-aaralan niya ang Royal Jade Seal. Naramdaman ni Daryl ang kakaibang espiritual na lakas ng Jade Seal kahit na hindi niya ito hinawakan. Bukod pa roon ay naglabas din ito ng malamig na pakiramdam, bahagyang bumaba ang temperatura sa paligid. Biglang napunta kay Daryl ang atensyon ng daan-daang mga opisyal na nasa main hall, nagulat ang lahat. Anong ginagawa ni Daryl? Gusto niya bang hablutin ang Royal Jade Seal? Daryl! Kaagad na nagbago ang ekspreso ni Quincy, napakunot ang kilay ng babae nang malamig itong nagsalita. Anong ginagawa mo? Napakahayop ni Daryl! Nasa peligro ang South Cloud World. Hindi man lang niya kami matulungan, at ngayon ay gusto niyang hablutin ang kayamanan South Cloud World. Katulad ng iniisip ng lahat ng nasa kanyang paligid, naniwala si Quincy na gustong nakawin ni Daryl ang Royal Jade Seal. Napakunot din ang noo ng Empress. Walang pakialam si Daryl sa tingin ng mga ito. Nagbuntong hininga ang lalaki bago ngumiti. Pagtapos ay kinausap nito si Quincy. Huwag kang masyadong kabahan, kamahalan. Bakit gusto mong ibigay ang isang napakagandang bagay kay Yang Jian? Ibigay niyo na lamang ito sa akin. Nagpatuloy si Daryl gamit ang kamladong boses. At dahil napagdesisyonan nating isuko ang South Cloud World, mabuting umalis na lang tayo. Bakit natin bibigyang ng napakagandang bagay si Yang Jian? Ambisyon ni Yang Jian ang pag-isahin ang 9 na kontinente. Kaya hindi nito magugustuhan ang Royal Jade Seal. Isa pa, kailangan na nito ang Royal Jade Seal, magagawa niyang buksan ang ika-4 na palapag ng Seven Treasures Exquisite Tower gamit ito. Ikaw. Uminit ang dugo ni Quincy nang marinig niya iyon, galit nitong pinadyak ang kanyang mga paa. Ito ang kayamanan ng South Cloud World, bakit namin ito ibibigay sa'yo? Mahinhinding nagsalita ang Empress. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Daryl. Ayaw ko ring ibigay sa kanya ang Royal Jade Seal. Pero pag-iinitan ni Yang Jian ang mga sibilyan kapag simpleng umalis lamang tayo. Kahit papaano ay hindi ito masyadong magagalit kapag mayroong Royal Jade Seal, at baka marami tayong mailigtas na mga inosenteng tao sa ganitong paraan. Pagtapos ay mariing nagsalita ang Empress. Kapag inabot ko ito kay Yang Jian, ay sasabihan ko rin siya na itrato ng maayos ang mga sibilyan ng South Cloud World. Sa makatuwid ay ibibigay ko sa kanya itong Royal Jade Seal hindi para protektahan ang aking buhay, kundi para protektahan ang buhay ng mga sibilyan ng South Cloud World. Naiintindihan mo ba? Kahit na malambot at makina ang tunog ng boses nito ay mayroon itong malakas na katuwiran. Tama yon, ibibigay ng Empress ang Royal Jade Seal para sa kapakanan ng mga sibilyan ng South Cloud World. Isinantabi ni Daryl ang ngiti sa kanyang labi, ay namangha nitong tinignan ang determinadong Empress. Kailanman ay hindi nito inakalang magiging malakas ang dedikasyon ng isang babae sa isang bansa, at sa magsibilyan nito. Nasa kanyang bansa at mga tao ang puso ng babae. Totoong karapat-dapat siya sa kanyang titulo. Pinag-isipan niyo ni Daryl at nawala ang ngiti sa mukha nito. Tiningnan nito ang Empress at nagsalita. Nagkakamali po kayo, kamahalan. Maaaring isang mabuting tao ang nalabas na anyo ni Yang Jian,
pero mapanlinlang at nakakamuhi ang kalooban nito. Sasang-ayon lamang siya sa pag-uusap, pero hindi nito kailanman tutuparin ang kanyang mga pangako pagtapos niyang makontrol ang South Cloud World. Kaagad na kinuha ni Yang Jian ang trono, at pinangalanan ang sarili bilang emperor matapos ang pagkamatay ni Emperor Howie. Sinabi nitong nalaman niya ang sanhi ng pagkamatay ni Howie, pero ano ang nangyari sa huli? Gusto nitong mahuli si Chang'e at pilitin itong maging babae niya. Pagtapos ay nagsimula itong ipadala ang kanyang mga tauhan para sakupin ang ibang mga kontinente. Hindi ito ang klase ng tao na tutuparin ang kanyang mga pangako, kaya isa siyang kontrabida, hindi ba? Error. Alam ng Empress na hindi ito nagbibiro nang makita niya ang seryosong mukha ng lalaki. Kinagat niya ang mga labi at pinag-isipan ang mga susunod na hakbang. Totoo. Paano kung talikuran ni Yang Jian ang kanyang mga pangako? Maalis ba sa aking mga kamay ang Royal Seal para sa wala? Nag-isip ang Empress tungkol doon, bago nito tingnan si Daryl at nagtanong. Bakit gusto mong makuha ang Royal Seal? Siyempre ay may paggagamitan ako nito. Hindi mapakali si Daryl, pero mabilis itong nagsalita. Isa pa, ako ang Prince Consort. Isa tayong pamilya, kaya hindi pagkawala kung ibibigay ito sa akin. Bakit mo ibibigay ang magandang bagay sa isang tagalabas na si Yang Jian? Kaagad na namula si Quincy, suminghal ito. Tigilan na ang ualangukentang bagay. Sino ang pamilya mo? Lumingon si Quincy sa Empress at nagsalita. Huwag mo itong ibigay sa kanya, kapatid. Inutusan ito ni Daryl na maghanda ng tubig para makapaghilamos ang lalaki at imasahe ang kanyang mga binti ng umagang iyon. Naalala lahat iyon ni Quincy at mayroon itong pagkamuhing pakiramdam sa kanyang puso. Wala itong pakialam kung bakit nito gustong makuha ang seal, hindi na ito hahayaang makuha ng lalaki. Hayop! Hindi nakapagsalita si Daryl. Gaya ng isang kasabihan, makukuha ng nagmamahalan at tugmang magkasitahan ang mga magagandang bagay. Ngunit taliwas kay Daryl ang lahat ng mga ginagawa ni Quincy. Naisip ni Daryl na mas kailangan niya pa itong turuan sa hinaharap. Nalungkot si Daryl nang humarap at kausapin nito si Quincy. Kasalanan mo ito, kamahalan. Inantala ito ni Quincy bago pa matapos ang kanyang sasabihin. Tumahimik ka! Kayamanan ng aming pamilya ang Royal Jade Seal na ito. Hindi rin namin ito ibibigay sa iyo kahit na hindi namin ito ibigay kay Yang Jian. Malamig na nagsalita si Quincy, matatag ang ekspresyon nito. Ako? Ano? Dapat mong sukuan ang Royal Jade Seal. Naguluhan sa pangyayari ang mga opisyal na nasa hall, pero walang nagsalita sa mga ito. Nagkaroon ng pagtatalo ang prinsesa at ang prince consort nito. Pero problema ito ng kanilang pamilya, kaya sinong magtatangkang makisali rito? Sige. Sa wakas ay itinaas ng Empress ang kanyang kamay para itigil ang argumento. Daryl, kapatid, tama na ang pag-aaway. Hindi na tayo ang royal family, bakit pa natin kakailanganin ang Royal Jade Seal na ito? Tiningnan ng Empress si Daryl at malambot na nagsalita. Dahil kailangan mo itong Royal Jade Seal, ibibigay ko ito sa'yo. Mabilis na inabot ng isang tauhan kay Daryl ang Royal Jade Seal. Patagong natawa si Daryl. Labis itong nasabik. Masaya nitong kinuha ang Royal Jade Seal, inilabas ng lalaki ang Seven Treasures Exquisite Tower. Pagtapos ay mahina nitong binigkas ang sumpa para palakihin ang Seven Treasures Exquisite Tower. Nang biglang nagkaguso sa buong hall. Anong klaseng kayamanan yan? Napapalaki at napapaliit ito. Parehong nanginig ang Empress at si Quincy, nagulat ang dalawa. Nagtaka ang mga ito habang nakatitig sa Seven Treasures Exquisite Tower. Pagtapos ay nakita ang isa pang nakakagulat na eksena. Ipinasok ni Daryl ang Royal Jade Seal sa uwang ng ika-4 na palapag ng gusali. Kasabay nito ay nagliwanag ang gintong ilaw at tuluyang naipasok sa ika-4 na palapag ng pagoda ang Royal Jade Seal. Buzz! Pagtapos ay lumabas ang isang malupit na aura mula sa tower. Kumalat ito sa buong hall, hindi nagtagal ay lumabas ang grupo ng mga anyo mula sa ika-4 na apalapag ng Seven Treasure Exquisite Tower. Mayroong 100 anyo. Hindi maipaliwanag ang pagkasabik ni Daryl nang tingnan nito ang 100 katao, at naramdaman ng lalaki ang aura ng mga ito.
Malinaw na naalala ni Daryl na lumabas ang 500 katao nang buksan nito ang unang palapag, kabilang anrito si Pangtong. Mayroon naman 200 katao sa ikalawang palapag, kabilang si Yuan Tiangang. Samantalang mayroong 150 katao sa ikatlong palapag, kabilang ang nakatatandang kapatid ni Yang Jian na si Bradley Yong. Pagtapos ay mayroong mas maliit na bilang ng mga tao nang buksan nito ang ika-4 na palapag, pero naniwala itong kakaiba ang mga taong nandito at paniguradong mayroong ilang sikat na katauhan sa mga ito. Oh my God! Mabilis na nagkagulo sa hall. Maski ang Empress, si Quincy, o ang ilang daang opisyal ng sibil at military ay nagulat sa 100 elites na nasa kanilang harapan. Napagtanto ng mga ito na makapangyarihan ang bawat isa sa 100 katao. Hindi bababa sa 100 ang bilang ng mga taong Heaven Ascension ang level. Heaven Ascension ang level. Sobrang makapangyarihan. Ang mas kinagulat pa ng Empress at ng lahat ay ang paglang ng mga ito kay Daryl. Ang iba ay parang aliping tinawag na Master si Daryl. Ito anong nangyayari? Napakaraming malalakas na tao at tinawag nilang Master si Daryl. Nagpalitan ng tingin ang Empress at si Quincy. Nanginginig at bumabawi pa ang mga ito sa pagkagulat. Wala silang masabi. Mas naguluhan pa sa sitwasyon ang daang-daang opisyal ng sibil at military. Nag-react ang Empress matapos ang 10 segundo. Kinagat nito ang kanyang labi at mahina ang boses nito nang magtanong kay Daryl. Daryl, sila ay kamahalan. Ngumiti at nagpaliwanag si Daryl. Ang tawag sa kayamanan kong ito ay 7 Treasure Exquisite Tower. Naglalaman ito ng mga makapangyarihang tao mula sa kasaysayan, pero tanging ang Heaven Repairing Stone lamang ang makakapagbukas dito. Ang Royal Jade Seal ay ang mga Heaven Repairing Stone. Ano? Nagulat ang Empress nang marinig niya iyon. Blanko itong tumitig kay Daryl. Lubos itong nagulat. 7 Treasures Exquisite Tower ang inilabas ni Daryl na tower. Maraming alam ang Empress bilang tagapamahala ng South Cloud World. Siyempre ay alam nito ang tungkol sa 7 Treasure Exquisite Tower. Isa itong kalumaang gamit na mayroong walang hanggang napakalakas na kapangyarihan. Kaya nitong pasukuin ang lahat ng mga may buhay, kaya naman tinawag din itong Demon Trap Pagoda. Hindi na mabilang ang mga ekspertong naipasok sa 7 Treasures Exquisite Tower sa nakalipas na ilang libong taon. 500 taon na ang nakalipas noong huling may nagmay-ari rito. Pagkatapos ay tuluyang naglaho ang 7 Treasures Exquisite Tower. Sa hindi inaasahan, nakita ito sa mga kamay ni Daryl. Tiningnan maigi ng Empress si Daryl, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Totoong hindi isang ordinaryong tao si Daryl. Mayroon itong 7 Treasures Exquisite Tower. Mukhang tama ang naging desisyon ng babae na gawin itong prince consort ng kanyang kapatid. Mabilis na lumapit si Daryl sa elites, at tinanong nito ang lalaking mukhang estudyanteng masipag mag-aral. Sino ka? Ano ang dati mong katauhan? Bahagyang ngumiti ang estudyante at nagsalita. Master, ang pangalan ko ay Boris Jobs. Noon. Hala, isa pala itong opisyal. Marami pang iba. Gustong tanungin ni Daryl ang kasunod, pero biglang nagningning ang kanyang mga mata. Lumingon ito kay Boris upang sabik itong titigan. Ikaw ba ang Grass Sage, Boris? Nagputol-putol ang boses ni Daryl. Hayop! Katunayan ay bahagyang nagtaka si Daryl, pero napaisip ito kung bakit makukulong sa ika-4 na palapag ang isang opisyal. Napag-alamang ito pala ang sikat na Grass Rage na si Boris Jobs. Noong Tang Dynasty ay sikat si Boris sa kanyang dikit-dikit na pamamaraan ng pagsulat, at dahil din sa libaypot ay mainam kapag may espada. Naging 3 musketeers nang magsama-sama ang tatlo. Isang makata ang libay, ay isang eskrimador, at isang kaosage naman si Boris. Maaaring maging malala ang mga taong ito na galing sa Tang Dynasty. Sa wakas ay nag-react si Daryl, at nakangiti nitong tinapik ang balikat ni Boris. Lumabas na ito ay si Mr. Jobs. Matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Gusto ko rin ng kaligrapya. Mag-inom tayo ng kaunti at magpalitan ng mga pananaw. Alam ni Daryl na mahilig magsulat si Boris kapag ito ay nalalasing, malupit at walang preno ang mga salitang sinusulat nito kapag siya ay lasing. Napakaganda nito. Nagagalak ako, Master. Mahinahong sagot ni Boris.
Ngumiti si Daryl at nagpatuloy sa pagtanong sa iba. Mas lalo pang nasabik si Daryl matapos nitong tanungin ang marami pang tao. Dahil tama ang mga hula nito na mga kilalang elites sa kasaysayan ang mga nakakulong sa ika-4 na palapa. Ano? Matapos magtanong si Daryl sa ilang tao, sa wakas ay nilapitan nito ang isang matandang lalaki na mukhang diwata. Nang bigla itong napakunot. Mukhang napakayabang ng matandang lalaki. Nakabihis ito ng mahaba at itim na robe. Mayroon itong maladiwata at mahiwagang histura, bahagyang nakataas ang frontal bone nito. Mayroon itong kakaibang tingin kahit na ordinaryong damit lamang ang kanyang suot. Naramdaman ni Daryl ang hindi maipaliwanag na lakas ng matanda. Mas naguluhan pa ito nang mapagtanto niyang hindi siya pinansin ng matanda, habang magalang naman ang ibang elites. Nakaka-interes! Totoong may kakaibang personalidad ang matandang lalaki. Napaisip si Daryl tungkol doon, magtatanong na sana ito nang biglang lumapit ang matanda. Ikaw ba ang nagpalaya sa akin mula sa pagkakakulong sa Seven Treasures Exquisite Tower? Malamig na tanong ng matanda habang inoobserbahan nito si Daryl. Hindi malakas ang boses nito pero mariin ang pagsabi ng bawat salita. Ano? Nagulat si Daryl. Tatanungin sana kita pero ikaw ang nagbigay ng katanungan sa akin. Mas lalong naintriga si Daryl sa pagkatao ng matandang lalaki, kaya naman bahagya itong ngumiti at tumango. Oo, ako nga. Ang pangalan ko ay Daryl. Lalaki at nagsalita. Ang pangalan ay isa lamang pangalan. Anong mabuti roon? Marami akong naging pangalan. May mga tumawag sa aking Wangsu, ang iba naman at tinawag akong Tangchan, Xuanwezi, Ghost Valley Sage. Iba ang tunong ng lalaki nang pag-usapan nila ang kanyang sarili, mukhang hindi ito masaya sa mga naging bansag sa kanya. Ano? Naramdaman ni Daryl na tila may kulog sa kanyang utak nang manigas ang kanyang katawan, nalito ito. Go, Ghost Valley Sage. Ang matandang lalaking ito ay ang Ghost Valley Sage, ang pinakakahangahangang tao sa balat ng lupa. Kilala bilang pinakakahangahangang tao si Ghost Valley Sage, bihasa ito sa taktika at diplomasya. Talagang matalino at marami itong alam. Sikat ito sa pagiging strategist, Daoist, philosopher, military strategist, yin at tang derist, rhetorician, logician, medical scientist at naramdaman ni Daryl ang pagninig ng kanyang utak ng kanyang iproseso ang mga naisip, blangko itong nakatitig sa Ghost Valley Sage. Wala itong masabi. Akala ko ay isa lamang siyang lalaki na may werdong ugali, at iyon ang dahilan kung bakit malayo ito kung kumilos. Hindi ko inakalang siya pala ang kahangahangang Ghost Valley Sage. Nakakamanghang karakter ang Ghost Valley Guy. Alagad nito ang mga sikat na anyo sa kasaysayan, kagaya ni Suqin, Sun Bin, Xiangyang, Lubuei, Limu, Wang Jian, Lei, at Mao Sui. Malaki ang epekto sa mga ito ng kanyang kaalaman at mga pangaral. Alagad din ito ang lumikha sa Beiki Formations, ang slaughter god na si Beiki. Paano nakulong sa Seven Treasures Exquisite Tower ang isang katulad nito? Oh! Nag-usap-usap ang mga taong nasa hall habang gulat na nakatingin kay Ghost Valley Sage ang mga ito. Siya ang Ghost Valley Sage. Maraming usap-usapan tungkol sa kapansin-pansing lalaki sa mga royal families at mga ordinaryong tao, isa itong sikat na karakter. Humapiyaw ang tingin ni Kinsey sa pagitan ng Ghost Valley Sage at ni Daryl, nagningning ito sa pagiging komplikado ng manginig ang babae. Oh! Si Daryl pala ang nagmamay-ari ng Seven Treasures Exquisite Tower at nakulong sa loob nito ang Ghost Valley Sage. Joe! Master Ghost Valley Sage. Sa wakas ay bumalik sa wisyo si Daryl at nag-react, pero nautal ito nang magalang siyang nagsalita. Matagal na noong narinig ko ang mahusay niyong pangalan, Master Ghost Valley Sage. Ikinagagalak kong makilala ka. Pagtapos ay magalang na yumuko si Daryl sa Ghost Valley Sage. Makakaramdam ng pagka-bigo si Daryl kung kailangan niyang yumuko sa mayayabang na elites. Pero napakataas ng Ghost Valley Sage. Parang multo ang pag-iral nito dahil sa kakaiba nitong lakas. Sige. Ikinuway ng Ghost Valley Sage ang kanyang kamay. Hindi kailangang maging sobrang galang. Hindi naabala ang Ghost Valley Sage sa mga makamundong tuntunin ng magandang asal. Pero hindi tinangka ni Daryl na umaktong walang galang sa harapan ng isang maladyos na nilalang.
Nang sumunod na segundo ay napakamot ng ulo si Daryl at curious na nagtanong. Paano kayo nakulong sa loob ng Seven Treasures Exquisite Tower, Ghost Valley Sage? Gusto nito malaman ang sagot. Nag-abang din ng sagot ang mga nakatitig sa Ghost Valley Sage na mga opisyal ng sibil at militar, pati na rin ang Empress at si Quincy. Gaya ni Daryl ay nagtaka rin ang mga ito. Isang kahangahangang tao si Ghost Valley Sage, maraming tao sa kasaysayan ang naging alagad nito. Halos isang Diyos na ang Ghost Valley Sage, at ilang tao lamang ang mas magaling kaysa rito. Sinong magkukulong sa kanya sa Seven Treasures Exquisite Tower? Nagbuntong hininga at tiningnan ng Ghost Valley Sage ang Seven Treasures Exquisite Tower na hawak ni Daryl. Ayaw kong pag-usapan ang tungkol sa nakaraan. Kalmadong sagot ng Ghost Valley Sage. Oh. Nakaramdam ng pagka-awkward si Daryl. Isang kakaibang tao si Ghost Valley Sage, kakaiba ang personalidad nito. Pero hindi ito inisip ni Daryl, labis na nasabik ang lalaki. Patago itong tumawa. Nakulong sa Seven Treasures Exquisite Tower ang lalaki, at si Daryl ang may-ari nito. Sa madaling salita, ay kikilalanin ng Ghost Valley Sage, si Daryl bilang kanyang master. Magiging walang kapantay si Daryl kung magkakaroon ito ng napakalakas na alagad. Maaari nitong gawin ang kanyang naisin sa loob ng 9 na kontinente. Hindi na kailangan pang matakot ni Daryl kina Yang Jian, Zhang Ju, at sa kung kanino man. Isa pa, kung nasa ika-4 na palapag ang Ghost Valley Sage, nangangahulugang mayroong mga mas nakakatakot na karakter ang nasa ika-5 palapag. Naisip yon ni Daryl, pagtapos ay tiningnan nito ang Ghost Valley Sage at nagsalita. Ghost Valley Sage, kilala mo ba kung sino-sino ang mga taong nasa ika-5 palapag ng Seven Treasures Exquisite Tower? Umiling ito at sumagot. Iba-iba ang lugay ng bawat palapag ng Seven Treasures Exquisite Tower. Kaya paano ko malalaman ang tungkol sa mga taong nasa ibang palapag? Parang wala itong pakialam, pero walang nagambala sa ono nito. Isa pa, mayroong makakatakot na aura ang matanda. So, wala siyang ideya. Nagkamot ng ulo si Daryl, medyo nawala ang isip ito. Mukhang ang tanging paraan para mabuo ang mystery, ay ang matunton ang huling piraso ng Heaven Repairing Stone. Bumulong sa sarili si Daryl bago magningning ang mga mata nito nang makaisip ng ideya. Nagsalita ang lalaki. Oo nga pala, kailangan ko ng inyong payo tungkol sa isang bagay. Gustong sabihin ni Daryl kay Ghost Valley Sage ang sitwasyon sa South Cloud World. Ngunit inantala ito ni Ghost Valley Sage. Batang lalaki, huwag mong iisipin na maaari mo akong utusan dahil pagmamay-ari mo ang Seven Treasures Exquisite Tower. Hindi kita tutulungan. Malamig sa sambit ni Ghost Valley Sage, walang espasyo para sa pakikipagkasundo. Buong buhay akong naglakbay sa mundo, at walang nagbantay sa akin. Wala akong pakialam sa buhay o kamatayan, o kahit na ng kayamanan. Hinding-hindi kita kikilalanin bilang aking master. Kung hindi mo ito matatanggap ay pag-isipan mong maigi, at patayin na lamang ako. Mas gugustuhin ko na lang ang mamatay kaysa yumuko sa mas batang henerasyon. Nagsalubong ang mga tingin ng Ghost Valley Sage at ni Daryl. Wala itong kinatatakutan, sa parehong sandali ay naglabas ito ng nagpapahirap at malakas na aura. Tama yon, hindi makontrol at naging rebelde ang lalaki sa buong nuhay nito, at naisip nito ang maraming alagad ang yumanig sa mundo. Wala itong kapantay. Paano ito posibleng susuko kay Daryl, na nagmula sa mas batang henerasyon? Iyon ang pagkatao ng Ghost Valley Sage. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ito nagpakita ng paggalang matapos niyang pakawalan mula sa Seven Treasures Exquisite Tower. Error. Labis na nagulat si Daryl. Nagmistulang ulan sa kanyang parada ang mga salita ng Ghost Valley Sage. Hayop! Bakit napakatigas ng ulo ng Ghost Valley Sage? Mas gugustuhin pa nitong mamatay kaysa sumuko sa akin. Si Daryl ang may-ari ng Seven Treasures Exquisite Tower. Mabilis na mawawala ang buhay ng Ghost Valley Sage kapag nakapagdesisyon na si Daryl. Nagulat din ang lahat ng nandoon, pero hindi katulad ni Daryl ay patagong tumango nang may paghanga sa Ghost Valley Sage ang mga ito. Totoong karapat-dapat ang Ghost Valley Sage sa kanyang titulo bilang ang pinaka-kahanga-hangang tao kailanman. Batang lalaki. Nagdalawang isip si Daryl nang magsalita ang matanda. Kung hindi mo ako papatayin ay aalis na ako.
Hindi man lang nito tiningnan ang Empress at ang mga opisyal ng military at sibil. Ito ay nasa level na kaya niyang hindi pansinin ang mga royal at dignitaryo, walang pinagkaiba ang mga ito sa ordinaryong tao. Tumalikod ang Ghost Valley Sage para umalis. Pakiusap, manatili kayo, Ghost Valley Sage. Mabilis na tinawag ito ni Daryl, kinabahan at nangamba ang lalaki. Halos Diyos na ang pagkatao ng taong nasa kanyang harapan. Paano ito mabilis na hahayaang makaalis ni Daryl? Ano? Pinagsisihan mo na ba? Huminto ang matanda at tiningnan si Daryl. Nagkamot ng ulo si Daryl, mapait ang tingin sa mukha nito. Ghost Valley Sage, isa kang kahangahangang tao. Labis kitang hinahangaan. Bakit naman kita papatayin? Hindi kita pipigilan kung gusto mong umalis. Pero kailangan ko talaga ng tulong mo tungkol sa isang bagay. Totoong hindi kailanman papatayin ni Daryl ang Ghost Valley Sage. Hindi niya ito kayang gawin. Hindi lamang nito naturuan ang marami sa mga sikat na tao, pero naimpluwensyahan din ng talyon at kaalaman nito ang maraming tao. Magiging makasalanan si Daryl kung papatayin niya ang Ghost Valley Sage. Ngunit hindi maaaring hayaan ni Daryl na makaalis ito. Tulong. Napakunot ito at masungit na sumagot. Hindi ako nagbibigay ng tulong sa kahit sino. Hindi napakali si Daryl. Ghost Valley Sage, hindi ako nang hihingi ng tulong para sa aking sarili, pero paikusap, tulungan niyo ang mga mamamayan ng South Cloud World. Mabilis na kinwento ni Daryl ang sitwasyon sa South Cloud World bago tumalikod at bigin itong muli ng lalaki. Kinabahan ng Empress, si Quincy, at ang daan-daang opisyal ng sibil at military. Nakatitig ang mga ito sa Ghost Valley Sage habang sabik na naghihintay ng sagot mula rito. Maliligtas ang South Cloud World kapag sumang-ayon ang matanda para tulungan sila. Bahagyang natawa ang Ghost Valley Sage at nagsalita. Napakagulong mundo, isa na namang labanan. Well, dahil hindi mo ako pinatay, tutulungan kita sa isang ito. Maraming salamat, Ghost Valley Sage. Labis ang saya ni Daryl. Mabilis itong yumuko at pinasalamatan ang lalaki. Sa parehong sandali ay labis na natuwa ang Empress at ang daan-daang opisyal na sibil at military. Gustong iparating ng Empress ang kanyaing pasasalamat sa Ghost Valley Sage, pero hindi nito nagawang kunin ang kanyang tapang para kausapin ang matandang lalaki kahit na ilang beses niya pa itong subukan. Kung sa bagay, siya ay pinuno ng isang kontinente at hindi ito sanay magbigay ng pasasalamat sa ibang tao. Nini siya ng Ghost Valley Sage, si Daryl at dahan-dahan itong lumabas ng hall. Tiningnan nito ang Royal City. Makalipas ang ilang segundo ay bumalik sa main hall ang matanda at tiningnan nito si Daryl. Ngumiti ito at nagtanong. Naamoy ko ang maraming bibihirang elixir at mga pil mula sa iyo. Isa kang elixir master, hindi ba? Kaya mong gumawa ng dosing pil, hindi ba? Hayop! Nagulat si Daryl. Isang makapangyarihang tao. Nalaman nitong isang elixir master si Daryl dahil sa amoy ng mga elixir na nasa katawan nito. Nagulat si Daryl pero tumango ito. Tama ka. Isa akong elixir master at kaya kong gumawa ng dosing pill. Ang ranggo ng dosing pill ay mid to high grade base sa Infinite Elixir Manual. Hindi tatabla ng apoy ang isang taong mainom ito. Pamilyar si Daryl dito. Tumango at nagsalita ang Ghost Valley Sage. Kailangan mong gumawa ng dosing pill para sa bawat isang sundalo ng South Cloud World. Kailangan nila itong mainom kapag bumalik na ang hukbo ng North Moana Army. Pagtapos ay tinuro ng matanda ang kagubatang may layong ilang dosenang kilometro sa hilaga ng Royal City. Habang nasa digmaan ay kailangan mong humanap ng paraan para dalhin ang mga kalaban sa kagubatang iyan. Ito ang pinakaimportanteng bagay. Tandaan mo. Matatalo mo ang mga kalaban kapag nadala mo sila doon. Magaling, tatandaan ko iyan. Tumango si Daryl at curious na nagtanong. Bakit kailangan natin yung gawin? Ngumiti ang Ghost Valley Sage at tiningnan nito si Daryl. Nagsalita ito. Napansin ko ang magma vent na nasa ilalim ng lupa noong nag-obserba ako sa lugar. Naramdaman ko ang tensyon at sa tingin ko ay sasabog ito para makabuo ng isang bulkan bago ang ika-20 taon mula ngayon. Malakay ang tiwala ng Ghost Valley Sage nang magpatuloy ito sa pagsasalita. Well, 20 na taon kapag walang external na impluensya.
Pero mapapabilis ang paggalaw ng magma kapag may nangyaring digmaan sa ibabaw ng lupa. Kung ganoon ay mapapaaga ang pagsabog nito. Nagkagulo ang lahat habang nakatitig ang mga ito sa pagkamangha sa Ghost Valley Sage. Namangha at nagulat ang lahat dahil sa kakayahan nitong maramdaman ang magma sa ilalim ng lupa sa pamamagitan lamang ng pagmasid sa kagubatan. Nakakamangha! Karapat-dapat lamang si Ghost Valley Sage para sa kanyang titulo bilang ang pinaka-kahangahangang tao sa kahit nanong panahon. Hinangaan ni Daryl ang Ghost Valley Sage. Labis itong nakakamangha dahil sa kakayahan niyang hulaan ng tama ang sitwasyong nasa ilalim ng lupa sa pamamagitan lamang ng pag-obserba sa ibabaw nito. Iyong ang pinakamataas na estado ng Feng Shui art. Inaral din ni Daryl ang Feng Shui, pero mas mababa ang kaalaman nito kaysa sa Ghost Valley Sage. Sa wakas ay naintindihan din ni Daryl ang plano ng Ghost Valley Sage. Maagang uminom ng dosing pill ang South Cloud Army para makapaghanda ang mga ito sa pagsabog. Magugulat ang mga walang alam na North Moana Army kapag sumabog na ang bulkan. Maaaring magdulot ng hindi mabilang na pagkamatay ang sakuna. Bahagyang natawa si Daryl. Labis itong nasabik habang naiisip ang eksena. Sa parehong sandali ay mas lalo nitong hinangaan ang Ghost Valley Sage. Karapat-dapat din ito sa kanyang naging titulo bilang pinakamahusay na military strategist. Nasa hindi nakikitang makitid na daanan ang South Cloud World. Walang may alam kung ano ang dapat na susunod na gagawin, ngunit mukhang nakahanap ng madaling paraan ang Ghost Valley Sage para sa mga ito. Totoong tila Diyos ang pagkatao nito. Batang lalaki. Ngumiti ang Ghost Valley Sage nang tingnan nito si Daryl. Pagtapos ay seryoso itong nagsalita. Dapat ay marami kang kayang gawin sa hinaharap kapag pamumunuan mo ang isang hukbo para sa digmaan. Hindi mo dapat labanan ang kabilang panig gamit ang lakas at kaalman. Minsan ay kailangan mong samantalahin ang tamang oras at tamang lugar para makagawa ng paraan. Minsan, iyon ang pinakamagandang gawin. Tatandaan ko ang iyong pangaral at payo. Magalang na sagot ni Daryl. Positibo rin ang naging reaksyon ng Empress at ng daan-daang opisyal ng sibil at military. Pinuro ng mga ito ang talinong mayroon ang Ghost Valley Sage. Talagang nakakamangha iyon. Nakaisip ito ng paraan kung paano gamitin ang magmang nasa ilalim ng lupa para harapin ang North Moana Army. Tama, kahit gaano pa kalakas siyang dyan, paniguradong hindi kakayanin ng ilang daang libong North Moana Army ang napakainit na magma. Inasahan yan kay Ghost Valley Sage. Patuloy ang paghanga ng lahat, pero tila walang narinig ang Ghost Valley Sage. Mas marami pa itong narinig na mga papuri noong nilibot niya ang mundo at tinuruan ang kanyang mga alagad. Sige na. Lumingon ito kay Daryl at nagsalita. Ibinigay ko na sa iyo ang solusyon. Nasa iyong kakayahan na kung kaya mo bang talunin ang hukbo ng North Moana. Alam ni Daryl na gusto nang umalis ng Ghost Valley Sage matapos nitong magsalita. Kaya napakamot ng ulo ang lalaki at nahihiyang nagsalita. Maaari ba akong humingi ng pabor, Ghost Valley Sage? Maaari ka bang umalis na lamang kapag natapos na ang digmaang ito? Kahit na malaki ang tsansa nilang manalo, dahil sa plano ng Ghost Valley Sage, ay palaging mabilis na magbabago ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Magkakagulo kapag hindi nangyari ang kanilang inaasahan. Kaya naman kailangang manatili ng Ghost Valley Sage hanggang sa dulo ng digmaan. Isa pa, mas lalaki ang tiwala ni Daryl sa kanyang sarili kapag mayroon itong katabi na tila Diyos na anyo. Kapag naging maayos ang plano, at kapag nanalo ang South Cloud World sa digmaan, ay hindi na magtatangka pang magpadalos-dalos si Yang Jian kapag nakita nito ang tila Diyos na anyong katabi ni Daryl na si Ghost Valley Sage. Isang kahangahangang tao ang Ghost Valley Sage. Kaya nitong basahin ang isip ni Daryl sa isang tingin lamang, nagsalita ito. Gusto mo akong manatili para takutin ang kalaban, hindi ba? Hey! Nakaramdam ng hiya si Daryl dahil kayang makita ng mabilis ng Ghost Valley Sage ang kanyang intensyon. Tumango ang Ghost Valley Sage nang marinig nito ang paliwanag ni Daryl. Well, sang-ayon ako. Hindi naman ganoon kasama ang iyong kahilingan. Natawa si Daryl. Natuwa ito nang sumang-ayon ang Ghost Valley Sage sa kanyang kahilingan. Nag-utos ito sa tauhan sa kanyang tabi. Bilis! Dalhin ang Ghost Valley Sage sa komportable lugar para makapagpahinga. Alagaan niyo siyang mabuti. Kailangang maghandang maigi ni Daryl
at hindi umatake ang North Moana Army sa Royal City. Kaya hindi dapat manatili sa hall ang Ghost Valley Sage. Mapagkumbabang naglakad sa hall ang tauhan. Pagtapos ay dinala nito ang Ghost Valley Sage sa ibang lugar upang makapagpahinga. Pagkaalis ng Ghost Valley Sage ay napabuntong hininga ang lahat. Masyadong nakakatakot ang Ghost Valley Sage. Napapigil hininga ang lahat nang makita nila ang presensya nito sa hall, gumaan ang pakiramdam ng lahat nang maglaho ang lalaki. Matapos magbuntong hininga ay labis na nasabik ang lahat. Maaaring may ligtas ng solusyon ng Ghost Valley Sage sa North Moa Army ang South Cloud World. Siyempre ay magiging masaya ang lahat. Napabuntong hininga ng mahaba si Daryl. Mukhang kalmado ang lahat, hindi na madilim ang mukha ng mga ito. Maaaring magkaroon ng pag-asa ang lahat. Naisip ni Daryl na kailangan niyang tumakas sa South Cloud World kasama ang Empress at si Quincy. Kaya naman nagulat ito nang kanyang mapakawalan ang Ghost Valley Sage na nakakulong sa Seven Treasures Exquisite Tower. Kahit na hindi kailanman makikita ng Ghost Valley Sage, si Daryl bilang kanyang pinuno ay mabait itong magbibigay ng gabay sa South Cloud World. Hindi yon inaasahan. Oh, gosh! Biglang tinapik ni Daryl ang kanyang noon ang may maalala ito. Hindi maganda ang kanyang reaksyon. Sa wakas ay mayroon na silang paraan para harapin ang North Moana Army at alam ni Daryl kung paano ang paggawa ng dosing pill, pero mayroong higit 100,000 sundalo ang South Cloud Army. Gaano kahaba nang itatagal para makagawa ng dosing pill para sa lahat? Natatakot ako na baka pasukin ng North Moana Army ang Royal City bago ako matapos sa lahat ng dosing pills. Daryl. Alam ng Empress na may gumagambala kay Daryl nang makita niya ang lalaki. Kaya naman mahina ang boses nito nang magtanong. Nag-aalala ka ba tungkol sa dosing pill? Naalala kong maraming dosing pill ang nakatago sa Royal Elixir Chamber. Nag-utos ang Empress sa katabi niyang gwardiya. Kunin at bilangin ang lahat ng dosing pills na nasa Royal Elixir Chamber. Sa Royal Elixir Chamber itinago ng South Cloud World Royal ang kanilang mga elixir at pills. Bawal pumunta sa lugar na yon, hindi maaaring pumasok ang mga ordinaryong tao. Ngunit hindi naghigpit ang Empress dahil determinado itong labanan ang North Moana Army. Magaling! Nagulat si Daryl nang marinig nitong mayroong mga dosing pills doon, natuwa ang lalaki. Yun pala ay maraming nakatagong dosing pills ang pagmamayari ng South Cloud World Royals. Kaya naman hindi na niya kailangan pang gumawa kung sapat na ang bilang nito para sa mga sundalo. Hindi na niya kailangan pang sikaping gumawa ng marami. Hindi nagtagal ay nagdala ang gwardiya sa hall ng higit sa 100 naglalakihang kahoy na lalagyan. Puno ang mga ito ng maingat na nakareserbang dosing pills. Nasa 138,000 ang bilang ng dosing pills na nasa mga kahoy na lalagyan. His! Nagulat si Daryl nang makita nito ang napakaraming dosing pills. Oh, nako! Baka tanging ang mga maharlika lamang ang may kakayahang makagawa ng higit sa 130,000 na dosing pills. Magtatagal ng ilang taon ang isang elixir master para makagawa ng napakaraming pills. Muling napakunot si Daryl. Mayroong 150,000 na sundalo ang South Cloud Army, pero mayroon lamang silang 138,000 dosing pills. Kulang sila ng 12,000 pills. Daryl! Nabaling ang atensyon ng Empress kay Daryl, mahina itong nagsalita. Sandali lamang, tatawagin ko ang lahat ng Elixir Master na nasa palasyo, at magtutulungan kayo sa pag-aawa ng maraming dosing pills. Ayos lang ba iyon? Hindi kinabahan ng Empress nang mapansin nitong wala silang sapat na dosing pills para sa lahat ng kanilang mga sundalo. Walang problema. Tiwala sa sariling tumango si Yu Feng. Kailangan lamang nila ng higit 10,000 pills. Sigurado ang mga ito na magiging handa ang pills sa tulong ng mga Elixir Masters na nasa palasyo. Napakayabang! Naglakad si Quincy palapit at kinutya nito si Daryl. Ang bilis mong sumang-ayon sa kondisyon. Marunong ka bang gumawa ng dosing pills? Mukhang mapanglait si Quincy nang sabihin niya iyon. Tinitigan ni Quincy si Daryl. Napaka-partikular ng proseso ng pagpipino rito kahit na hindi mahirap hanapin ang mga sangkap at kahit na isa itong mid to high grade na pill. Napakataas ng tsansa ng kabiguan sa paggawa nito kahit na kaunting pagkakamali lamang.
Kaya ba itong gawin ni Daryl? Palaging nasa isip ni Quincy na walang kwentang tao si Daryl, bukod sa iba nitong mga trick. Paano nito malalaman ang paggawa ng dosing pills? Hayop! Nairita si Daryl nang marinig nito kung ano ang sinabi ni Quincy, mapait itong tumawa. Pagtapos ay tiningnan nito si Quincy at sagsalita. Sigurado ang Ghost Valley Sage na kaya ko itong gain. Kung hindi ka naniniwala na kaya kong gumawa noon ay hindi more in ba pinapaniwalaan ang Ghost Valley Sage? Napuno na si Daryl kay Quincy dahil hindi nito kailanman pinalampas ang bawat sandali para ipahiya siya. Sinong nakakaalam na kaya mong magpino ng mga elixir? Galit ang tono ni Quincy nang siya'y sumagot. Hindi na gustong magbigay pa ng komento ni Daryl, kaya ngumiti ito at nagsalita. Sige, hintayin natin at makikita more in. Katawa-tawa. Walang magawa ang Empress nang tingnan nito ang nag-aaway na dalawa, umiling ito, mapait na ngumiti. Pagtapos ay ipinag-utos nito sa katabi niyang tauhan na tawagin ang lahat ng Elixir Masters ng palasyo. Hindi nagtagal ay pumasok sa hall ang 5 Elixir Masters. Sa parehong sandali ay naghanda ang mga ito ng ilang dosenang Elixir Cauldron na ginawa para lamang sa mga maharlikang pamilya. Sige na. Dahan-dahang nagsalita ang Empress. Bilis, pinuhin niyo ang pills. Seryosohin niyo at huwag kayong magkakamali. Nasa dosing pills ang sasapitin ng South Cloud World. Kaya naman kailangan nilang siguraduhing magiging maayos ang lahat. Opo, kamahalan. Sumagot ang mga Elixir Master bago magsimulang pinuhin ang mga pills. Sumali sa mga ito si Daryl, maingat nilang pinili ang mga sangkap, kinontrol ang lakas ng apoy, at nagsimula sa proseso ng pagpipino. Mayroong 30 Elixir Cauldron at 5 Elixir Masters. Kaya naman kailangang sabay-sabay na bantayan ng bawat isa sa kanila ang 6 na cauldron. Nang sumali sa kanila si Daryl ay nag-alok ito para bantayan ang 5 cauldron. Kaya naman tig-5 cauldron ang binantayan ng bawat isa sa kanila. Inobserbahang maigi ng Empress at ng daang-daang opisyal ng sibil at militar si Daryl habang nagtatrabaho ito, seryoso at komplikado ang tingin sa kanilang mga mukha. Napansin nilang magaling si Daryl sa pagpipino ng mga elixir at pills. Walang ordinaryong elixir master ang may kakayahang magpino ng mga elixir at pills para sa mga maharlika. Pero napakahusay ng mga elixir masters na nasa palasyo pagdating sa paggawa ng mga elixir. Kakaibang kakayahan ang bantayan ang 5 elixir cauldron ng sabay-sabay. Kagaya ng ibang elixir masters na naroon, ay kaya ring bantayan ni Daryl ang 5 elixir cauldron. Kapuri-puri ang kanyang kakayahan. Pero hindi pa rin kumbinsido si Quincy. Nanatili ang opinyong nitong umaarte lamang si Daryl at nagyayabang tungkol sa kanyang kakayahan. Daryl! Hindi na nakatiis pa si Quincy. Sumimangot at nagsalita ito. Pwede bang tigilan mo ang pagiging panggulo? Umalis ka riyan at huwag mong sirain ang paggawa ng Elixir Masters. Inis na inis si Quincy. Kahit na mukhang kayang bantayan ng sabay-sabay ni Daryl ang 5 Elixir Cauldron, sinong may alam kung mayroon ba iting kakayahan sa paggawa ng dosing pills? Masasayang lamang ang mga materyales kapag hindi niya ito nagawa, hindi ba? Hindi pinansin ni Daryl ang sinabi ni Quincy. Sa halip ay nakatuon ang atensyon nito sa mga Elixir Cauldron. Pagtapos ay napabuntong hininga si Daryl bago nito kausapin ang tauhan sa kanyang tabi. Pakihanda ang 5 pang Elixir Cauldron. Masyadong mabagal ito. Sa nakalipas na mga taon ay naging napakahusay ng kakayahan ni Daryl sa pagpipino. Ngunit isa na siyang namumukod tanging Elixir Master. Madali lamang para sa kanya ang sabay-sabay na bantayan ang 5 Elixir Cauldron at sa tingin nito ay walang magiging problema kung daragdagan ito ng 5 pa. Hindi kailanman nagyabang si Daryl, alam nitong halos wala ng oras. Handa nang umatake ang North Moana Army, kaya alam nitong kailangan nilang magmadali. Ano? Nagulat ang Empress, mga opisyal, at ang 5 Elixir Masters na nasa palasyo nang marinig ng mga ito ang sinabi ni Daryl. Nagyayabang ba si Daryl? Tingin ba niya ay napakabagal ng 5 Elixir Cauldron, kaya nag-utos ito para magdagdag ng 5 pa? Kinagat ni Quincy ang kanyang labi at napakunot. Naasar ang babae. Nakakainis talaga si Daryl. Sinabi ko na sa kanyang huwag siyang maging panggulo pero nagpatuloy pa rin siya. Mayabang din siyang nagpakuha ng 5 pang cauldron. Sasayangin niya ang mga materyales ng ganoon lang.
Matatag ang paniniwala ni Kinsey na walang kakayahan si Daryl sa paggawa ng dosing pills na kanilang kakailanganin. Kahit alam pa niya kung paano ang paggawa nito, ay imposibleng maging tama ang pagkakagawa ng lalaki sa isang pirasong pill. Sige na, bilis! Inudyok ni Daryl ang nagtakang tauhan. Umalis ka na at kunin ang mga yon para sa akin. Ano pang tinitingin-tingin mo? Mabilis na rumesponde ang tauhan at nagdala ito ng 5 pang elixir cauldron. Mabilis na binuksan ni Daryl ang apoy, inayos ang materyales, at inilagay ang mga ito sa mga lutuan. Kinontrol nito ang lakas ng apoy at temperatura, naging maayos ang takbo ng lahat. Walang masabi ang mga nakatitig na tao sa hall. Walang naniwalang kayang pagsabay-sabayin ni Daryl ang 10 elixir cauldron. Sa wakas ay naniwala na ang mga ito nang makita ang lalaking maayos na napagsabsay-sabay ang mga lutuan. Sobrang kalmado ng hitsura nito habang ginagawa yon. Namanghang tumingin ang 5 elixir master kay Daryl. Wala pa sa mga ito ang nakarinig na mayroong elixir master ang kayang mapagsabay-sabay ang 10 cauldron. Hindi lamang iyon kayang gawin ni Daryl, kalmado rin ang lalaki, habang nagpipino. Nakakmangha ang lalaki. Oh! Nanginig ang katawan ni Kinsey. Naramdaman nitong nagdikit ang kanyang mga binti, habang nakatitig siya sa lalaki, hindi ito makapaniwala. Nagawa niya talaga. Buzz! Habang gulat ang lahat ay napansin nilang nanginig ang 10 lutuan ni Daryl. Rumble! Magtapos ay narinig ang nakakabinging kulog mula sa kalangitan. Anong nangyayari? Hindi makapaniwala ang lahat ng nasa hall. Nagkatinginan ang mga ito. Kamahalan! Ang kalangitan! Ang kalangitan! Nanginig ang guwardyang nasa hall nang ituro nito ang langit at nagsalita. Wow! Mabilis na umalis ng trono ang Empress at lumabas ito ng hall, kasama ang mga opisyal ng sibil at military na nasa kanyang likuran. Binigyan ng babae ng komplikadong tingin si Daryl bago ito sumunod. Hiss! Nagulat ang lahat ng tumingala ang mga ito sa langit. Napalibutan ng mga ulap ang itaas ng palasyo. Lumutang sa itaas ng hall ang kakaibang pangyayari. Isang elixir cloud. 1, 2. 10 elixir cloud. Wow! Nagkagulo ang lahat ng nasa palasyo nang pag-usapan ng mga ito ang kanilang nakita. Alam ng lahat na nilabag ng cultivation ang pamamaraan ng kalikasan at kalangitan, lalo na sa pagpipino ng mga elixir at pills. Kaya naman palaging nakasunod ang astronomical phenomenon sa tuwing makakagawa ang isang tao ng premium na elixir. Isa sa mga astronomical phenomena ang pagtitipon ng elixir clouds. Mayroong napakaraming kayamanan ang South Cloud World mula sa buong mundo, at mayroon silang mga pambihirang elixir master. Ngunit hindi pa nangyayari ang sabay-sabay na pagpapakita ng 10 elixir clouds. Blanko ang tingin ng Empress at ng mga opisyan kay Daryl. Nagulat at walang masabi ang mga ito. Kayang makagawa ng 10 elixir cloud ni Daryl ng sabay-sabay, paniguradong kakaiba ang kakayahan nito sa pagpipino ng mga elixir. Maaaring nasa mundo ito kung saan hindi kayang marating ng ibang tao ang kanyang kakayahan. Nanigas ang 5 elixir master sa kanilang kinatatayuan, nag-iba ang tingin ng mga ito kay Daryl. Mahiwaga ang isang taong kayang makagawa ng 10 elixir cloud ng sabay-sabay. Nasorpresa ang lahat dahil alam nilang middle to high-end grade pill lamang ang dosing pills, hindi ito ganoon kataas. Gayunpaman, kayang makagawa ng 10 elixir cloud ng Prince Consort. Hindi ito mapapantayan at maaaring hindi ito magawa ng sino man kailanman. Thud. Nasobrahan ang pakiramdam na pagkamangha ng 5 elixir master, napaluhod ang mga ito sa harap ni Daryl at sabay-sabay na nagbigay ng papuri. Prince Consort, paniguradong muling pagkakatawang tao ka ng elixir god. Hinahangaan namin. Hindi nakakagulat ang makagawa ng elixir cloud kapag nagpipino ng high-grade pills dahil magagawa iyong ng halos lahat. Talagang nakakamangha ang makagawa ng elixir cloud habang ordinaryong pills lamang ang pinipino. Natawa si Daryl. Bahagya itong tumawa, itinaas ang kamay, at kaswal na nagsalita. Bakit kayo nakaluhod? Tumayo kayo at ayusin ang paggawa ng pills. Nanginig si Kinsey sa kanyang nakita. Wala itong masabi habang nakatitig kay Daryl. Noong una ay inakala nitong isang ordinaryong elixir master lamang si Daryl kahit na kaya nitong magpino ng mga pill.
Hindi nito inakalang kayang makagawa ni Daryl ng 10 Elixir Cloud. Madalas ay isang walang kabuluhang tao si Daryl, pero maaasahan ito sa mga mahahalaga at delikadong sitwasyon. Anong klaseng tao siya? Blanco ang tingin ni Quincy kay Daryl habang nag-iba ang pag-iisip nito sa lalaki. Tumigil ang lahat sa pagsasalita habang tahimik nilang pinanood si Daryl at ang 5 Elixir Master na nagmamadali sa pagpino. Sa wakas ay tumahimik ang buong hall maliban sa ingay na gawa ng mga lutuan. Sa wakas ay nakagawa ang mga ito ng 12,000 dosing pills. Napahinto ang lahat habang nakatingin ang mga ito kay Daryl. Nakagawa ng higit 8,000 dosing pills ang 10 lutuan ni Daryl, higit doble ang bilang nito kaysa sa nagawa ng 5 Elixir Master mula sa palasyo. Hindi lamang nakagawa ng 10 Elixir Cloud si Daryl habang nagpipino, pero ang lalaki rin ang nakagawa ng pinakamaraming bilang ng dosing pills. Talagang nakakamangha iyon. Napakahusay. Sa wakas ay nag-react ang Empress. May ngiti sa maamo nitong mukha habang nakatingin kay Daryl at nagbigay papuri. Talagang nakakahanga yon, Daryl. Hindi ko inakalang napakahusay mo sa pagpino ng pills. Pinahanga mo ako. Mas lalong humanga ang Empress kay Daryl. Napakagaling kong makahanap ng mahusay na Prince Consort para sa aking kapatid. Hindi lamang mayroon itong 7 Treasures Exquisite Tower, pero mahusay rin ito sa pagpino ng pills. Salamat sa inyong papuri, kamahalan. Nakangiting sabi ni Daryl. Nasabi kang Empress. Itinaas nito ang kanyang kamay at nag-utos. Napakahusay ni Daryl sa paggawa ng pills, dahil doon ay paparangalan siya. Bibigyan and asana ng Empress ng opisyal na titulo ang lalaki, ngunit bago pa nito matapos ang sasabihin ay naantala siya ng isang natatarantang pagsigaw. Kamahalan! Labis na pinagpawisan ang gwardiya ng Royal City, tumakbo ito at sumigaw. May nangyaring hindi maganda, kamahalan. Pinamunuan niyang Jian ang North Moana Army, patungong Royal City, hindi naabot sa 10 kilometro ang layo nila. Ano? Mabilis na naging alerto ang Empress at ang mga opisyal, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mga ito. Napakaaga ng magiging pag-atake ng North Moana Army sa Royal City. Patagong napakunot ng noo si Daryl. Gaya ng inaakala, talagang masigla at determinadong pinuno si Yang Jian. Hindi ito mapakaling sirain ang South Cloud World. Sa kabutihang palad ay nagbigay ng suhestyon ang Ghost Valley Sage para sirain ang kalaban. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila ng dosing pills. Hindi nila kailangang kabahan. Bilisan! Sumigaw si Daryl sa guwardiya. Makinig ka, tipunin ang hukbo at mabilis na dalhin sa kanila itong mga dosing pills. Pagtapos ay kaagad mong puntahan ang Ghost Valley Sage at ilayo mo siya rito. Masusunod. Mabilis na sumagot ang guwardiya bago ito mabilis na naglakad palayo. Sa parehong sandali ay dinala sa palasyo ang 150,000 dosing pills. Makalipas ang ilang minuto ay ininom ang dosing pills ng higit 100,000 sundalo ng South Cloud Army. Sa parehong sandali ay seryosong nakatayo sa ibabaw ng Tower Gate sina Daryl, Quincy, at ang Empress. Siyempre ay naroon din ang Ghost Valley Sage. Pinatayo ito ni Daryl sa isang tagong lugar. Napag-isipan ni Daryl ang stratehiya ng kanilang labanan. Gusto nitong magpakita ang Ghost Valley Sage sa pinakamahalagang oras para gulatin sina Yang Jian at Zhang Ju. Kaya naman gusto niyang ilayo ang Ghost Valley Sage sa paningin ng kalaban. Ang kalmadong hitsura ng Ghost Valley ay kabaliktaran ng kabadong ekspresyon ng lahat. Tiningnan ni Daryl ang nasa distansya at nagbuntong hininga. Bumuo ng maayos na phalanx ang mga sundalo ng North Moana habang unti-unti ang paglapit ng mga ito. Hawak ng mga sundalo ang mahahaba nilang espada sa ilalim ng araw, napangiwi ang mga tao sa malamig nitong liwanag. Nasa unahan si Yang Jian, nakasuot ito ng gintong armor, habang hawak niya ang 3-point double-edged saber. Nakita ang ngiti sa kanyaing mukha. Nakasunod sa kanyaing likuran sina Zhang Ju, Ambrose, Ira, at ang maraming general. Nasa 100 metro ang layo ni Yang Jian mula sa gate ng syudad, itinaas nito ang kanyang kamay at kumuway. Kaagad na napahinto ang 100,000 sundalo ng North Moana. Tiningnan ni Yang Jian ang Empress bago ito tuluyang tumingin kay Daryl. Maraming beses ka nang natalo sa digmaan bago ang isang ito, batang lalaki, bakit hindi ka pa rin sumusuko?
May pangmamaliit ang mga tingin nito nang suminghal kay Daryl ang lalaki. Ang aking military advisor na si Zhang Ju ay isang makapagyarihang tao. Wala kang tsansang manalo laban sa kanya. Sumuko ka na lang. Puno ng tiwala sa sarili ang gwapong mukha ni Yang Jian. Paulit-ulit na nanalo ang kanilang hukbo magmula noong umanib si Zhang Ju sa kanilang hukbo. Hindi sila natatalo. Samantalang ilang beses nang natalo ang hukbo ni Daryl sa mga nakaraang digmaan at kahiyahiya silang umalis sa larangan ng digmaan. Hindi man lang nila mapagbaliktad ang sitwasyon. Talaga? Natawa si Daryl bago ito magsalita. Paano kung ayaw kong sumuko? Nalugmok ang mukha ni Yang Jian nang malamig itong nagsalita. Masyadong malaki ang tiwala mo sa sarili. Kinuway ni Yang Jian ang kanyang kamay. Kaagad na lumabas si Ambrose at sinigaw ang utos sa mga sundalong nasa kanyang likuran. Dalhin sila rito. Peter Patter. Nahati sa mga grupo ang higit sa 1,000 katao, hinatid ito sa harapan ng mga sundalo ng North Moana. Kabilang sa mga grupo ang matatanda, mahihina, mga babae, at pati na rin ang mga bata. Mukhang nabigo at desperado ang mga ito. Nagalit ang Empress, si Quincy, at ang mga opisyal ng sibil at military nang makita ng mga ito kung paano itrato ng kalaban ang mga taong iyon. Gustong gamitin ni Yang Jian ang mga taong iyon bilang panangga, nakakadiri ang galaw na iyon. Tila dugo sa pamumula ang mga mata ni Daryl, ikinuyon niya ang kanyang mga kamao ng balutin ng galit ang kanyang puso. Hindi mapakali si Daryl. Hindi nito magawa ng maayos ang mga estratehiya dahil nag-alala ang lalaki sa kaligtasan ng mga tao. Iyon ang dahilan ng paulit-ulit na pagkatalo niya. Nainis at nagalit si Daryl dahil sa pag-ulit ni Yang Jian sa estratehiyang iyon. Isang araw bago ang labanan, ay nag-utos si Daryl sa mga sundalo na balaan ang mga taong naninirahan sa labas ng Royal City patungkol sa magiging pag-atake ng North Moana Army at kailangan nilang maghanap ng matitirhan malayo sa lugar ng labanan. Ngunit ayaw abandonahin ng mga sibilyan ang kanilang mga tirahan. Nakakaawa ang makita ang mga itong bumagsak sa ganoon pangyayari. Ambrose. Nag-react at sumigaw si Daryl kay Ambrose. Hindi makatao ang hamakin ang buhay ng mga tao para umatake sa syudad. Isinukuan ani Yang Jian ang pagiging makatao para masakop ang 9 na kontinente. Tumutulong ka lamang sa kalupitan kung tutulungan mo siya sa digmaan. Hindi pa huli ang lahat para umatras ka. Alam kong kinamumuhian mo ako, Ambrose. Mali ang mga nagawa ko sa inyo ng mama mo. Hindi kita kailanman naalagaan mula noong bata ka pa. Wala rin akong naituro sa iyo, pero naniniwala akong hindi masamang tao ang aking anak. Alam kong mabuti ka. Lisanin mo ang North Moana Army at sumama sa akin. Pumunta tayong New World Continent at kunin ang iyong nanay, okay? Tiningnan maigi ni Daryl si Ambrose nang sabihin niya iyon, nagningning ang pag-asa sa kanyang mga mata. Walang kahit na anong naramdaman si Daryl nang una nitong makita si Ambrose na nagtatrabaho para kay Yang Jian. Ngunit nang makita nito si Ambrose na pamunuan ang paghamax ay mga sibilyan ay napagtanto ni Daryl na hindi niya maaaring hayaang ipagpatuloy iyon ng anak. Bata pa si Ambrose, kaya naman hindi nito maaaring hayaan ang anak na sumama-sama sa malupit na si Yang Jian. Kinagat ni Era ang kanyang labi at bumulong kay Ambrose. Kuya, makinig ka kay Papa, huwag na tayong magtrabaho para kay Yang Jian. May mabuting puso si Era, gusto nitong lisanin ang North Moana Army matapos niyang makita ang pagtrato ni Yang Jian sa mga sibilyan. Hindi na nito kayang manahimik nang kausapin ni Daryl si Ambrose. Pakiusap, tumahimik ka kapatid. Umiling na sambit ni Ambrose. Kinabahan si Daryl nang hindi sumagot si Ambrose sa saknayang sinabi. Muli itong sumigaw. Ambrose. Ngunit inantala ni Ambrose si Daryl bago pa man makapagsalita ang lalaki. Tumahimik ka. Hindi naintindihan ni Ambrose ang sakit. Sumigaw ito. Walang kinalaman sa iyo ang kung anumang agawin ko, kaya huwag mo akong utusan sa mga dapat kong gawin. Maaaring binigyan mo ako ng buhay pero hindi ibig sabihin noon at kwalipikado kang ama. Huwag mo akong daanin sa mga prinsipyo mo sa buhay. Mukhang mapait si Daryl at hindi nito alam kung ano pa ang dapat na sabihin. Palagi nitong inisip na pansamanatala lamang ang galit sa kanya ng anak. Hindi nito inakalang labis siyang kinamumuhian ni Ambrose.
Hindi na ito kaya pang tiisin ng katabi ni Daryl na si Quincy. Humakbang ito at sinigawan si Ambrose, "Hoy bata! Tinuturuan ka ng ama mo ng mga prinsipyo sa buhay. Paano mo nagagawang kausapin siya ng ganyan? Grabe kang magsalita. Papa mo siya. Paano mo ito magagawa?" Hinding-hindi tatayo si Quincy para kay Daryl kung mas maaga lamang itong nangyari. Ngunit nagbago ang opinyon nito sa lalaki nang makita niya ang kakayahan ni Daryl sa pagpipino. Hindi na niya ito kayang tiisin pa matapos niyang makita ang pagsagot ng pabalang ng anak nito. "Ano?" Nagulat si Ambrose. Tiningnan nito si Quincy sa kalayuan at suminghal. "Ikaw ang pinakamatandang prinsesa ng South Cloud World. Kahit na mataas ang iyong katayuan, ay bakit mo ako inantala habang kinakausap siya?" Lumamig ang tono ni Ambrose nang magpatuloy ito sa pagsasalita. "Maaaring isa kang prinsesa, pero para sa akin, ay isa ka lamang tauhan sa tabi ni Daryl. Hindi ka kwalipikadong kausapin ako, lalo na ang turuan ako kung paano mabuhay. Ikaw." Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Quincy, nanginig ito sa galit. Naisip ni Daryl na nakakatawang makitang ganoon si Quincy, hindi na ito nagpatuloy sa panghikayat kay Ambrose. Pagtapos ay tumingin si Daryl kay Yang Jian at nagsalita. "Yang Jian, isa kang kilalang tao sa buong Siyam na kontinente, pero pinili mong maging panangga ang mga sibilyan. Paniguradong wala kang nararamdamang kahit ano, pero ikinahihiya kita." Suminghal at nasalita si Daryl. "Palayain mo na ang mga taong ito kung isa kang tunay na lalaki. Hindi kami gagamit ng kahit na anong pormasyon, maglaban na lang tayo." "Ano sa tingin mo?" Mukhang kalmado si Daryl sa panlabas na anyo, pero medyo kinabahan ito. Naghahanap lamang siya ng ikamamatay niya kung mas maaga siyang nagsalita kay Yang Jian sa ganoong paraan. Ngunit sinabihan ng Ghost Valley Sage na dalhin ang hukbo ni Yang Jian sa kagubatan sa hilagang bahagi ng Royal City, kailangan nilang maghintay sa pagsabog ng bulkan. Kaya naman gustong painitin ni Daryl ang ulo ni Yang Jian para maidala niya roon ang kalaban. Tahimik ang buong North Moana Army nang magsalita si Daryl. Nagkatinginan ng mga general na nasa likuran ni Yang Jian, labis silang nagulat sa mga sinabi ni Daryl. Nagtawanan ang lahat ng general matapos ang sandaling katahimikan. Anong walang kabuluhan ang mga sinasabi niya? Gusto niya bang makipaglaban sa kamahalan? Nagpatuloy sa pagtawa ang mga ito. Tama, paano niya naman iyon magagawa? Paulit-ulit na siyang natalo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.